Kung balak nyo mag-online shopping, you can use my link before checking out. Kahit hindi yung exact product ang bilhin, counted pa rin as support. Thank you sa patuloy na suporta. Kabanata 481 hanggang Kabanata 490. Kabanata 481. Isang taon bago ang susunod na palasyo ng mana. Nasa loob pa rin ng lungsod si Sam. Sa nakalipas na ilang buwan, nagawa niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang sariling pagsasanay ng maingat at patatagin ang kanyang pundasyon. Ang nascent stage ay tungkol sa pagbabago ng katawan at pagtaas ng kalidad at density ng espiritual na dagat ng kamalayan. Sinuri ni Sam ang kanyang sariling katawan at napagtanto na nakamit na niya ang hindi kayang makamit ng marami, habang isa pa rin siyang level -5 nascent stage cultivator. Ang kanyang kasalukuyang estado ng katawan at espiritual na dagat ay sapat na sa maraming tao na makakamit lamang nila ito sa ika-9 na antas ng nascent stage at pipiliin nilang magpambihirang tagumpay. Ngunit kalahati pa lamang doon si Sam. Bukod doon, nag-focus din si Sam sa kanyang mga atake at depensa. Napakarami niyang elemento, sa tuwing nagaganap ang isang labanan, direktang nagpo-focus siya sa pakikipaglaban sa kamay sa karamihan ng mga kaso at pagkatapos ay nagsimula siyang tumuon sa mga elemento lamang kapag naging mapanganib ang sitwasyon. Hindi niya ginagamit ang mga ito ng may pagkakasundo upang makuha ang maximum na nais na epekto. Ang mga elemento lamang na ginamit niya ng may pagkakasundo ay apoy at hangin, bukod doon, walang ganoong resulta na nakikita sa iba pang mga kaso. Nitong mga nakaraang araw, ganap siyang nakatuon sa pagbabago at pagdaragdag ng ilang malikhaing ideya upang maging mas mahusay siya. Ngayon, lumabas si Sam sa kanyang pagsasanay at nasa kanyang opisina na ginagawa ang isang huling pagsusuri sa mga bagay. Kinuha na ng kanyang 3 kaibigan ang karamihan sa mahahalagang tungkulin at pinamamahalaan na ang buong organisasyon. Kaya, hindi niya kailangang masyadong mag-alala. Gayunpaman, sa kasalukuyang estado, hindi rin nila kailangang masyadong magbigay pansin upang magsikap ng labis sa mga bagay. Nabuo na ang chain of command at maayos ang operasyon. Pagsapit ng gabi, tapos na siya sa mga bagay na nasa kamay at naghintay kay Arman na dumating. Ngunit bago iyon, may isa pang bagay na kailangan niyang asikasuhin. Nilisan niya ang kanyang opisina at bumisita kay Maki. Nang dumating si Sam sa restaurant na iyon, halos parang zombie si Maki. Tila nagluluto siya ng mahabang panahon ng walang pahinga. Nang makita niya si Sam, sa wakas ay lumayo siya sa kalan, kumuha ng spatial ring mula sa kanyang bulsa, at ibinigay ito kay Sam. Hindi ko alam kung sapat na ito para sa susunod na taon, ngunit sinubukan ko ang aking makakaya. At isa pa, hindi sa ayaw kong lutuin ang malaking halaga ng pagkain na ito, ngunit maaari mo bang ipaalam sa akin ng mas maaga sa susunod na pagkakataon? Wala akong sapat na oras. Sige, salamat. Abala si Sam sa pagsusuri ng pagkain sa spatial ring habang nagbibigay siya ng mababaw na sagot. Nilisan niya ang restaurant na may nasisiyahang ngisi. Sa sandaling ito, dumating din si Arman at nagkita silang dalawa sa rooftop ng gusali. Dumating din sina Philip, Watt, at Jack upang magpaalam. Kinuha muna ni Arman ang dimensional crosser habang ina-activate niya ito. Kumislap ang espasyo sa kanyang paligid at sa loob ng ilang segundo, nawala siya sa lugar. Ngumiti si Sam sa kanyang mga kaibigan bago kunin ang kanyang transporter. Kinuha niya ang maliit na metal na kahon at pinindot ang button, lumaki ito at bumukas, pumasok siya sa pabilog na plataporma para sa pagdadala at inilagay ang kanyang mga kamay sa itim na sphere habang binabago niya ang mga coordinate sa mga nasa dimensional crosser ni Arman. Ngunit nagatubili siya ng kaunti habang iniisip niyang baguhin ng kaunti ang huling coordinate. Gusto niyang makita kung gaano karaming isang unit ng coordinate na ito ang nag-iiba, ngunit sa huli, hindi niya ginawa iyon at pinanatili ang parehong mga coordinate. Hindi naman ito nakakatawa. May posibilidad na mamatay siya sa ilang wormhole sa malawak na espasyong ito. Habang ina-activate niya ito, ang kanyang mga kaibigan ay nagkakaroon ng mga komplikadong emosyon. Hindi sila tumutol nang sabihin ni Sam na ayaw niya silang isama sa kanya, ngunit nagsimula silang pag-isipan kung bakit at naisip na maaaring masyado silang mahina. Sa sandaling nawala si Sam, nagtinginan sila ng hindi nagsasalita ng anumang bagay at nilisan ang gusali. Kailangan nilang pamahalaan ang negosyo, ngunit ang negosyo ay halos nasa isang self-sustaining na estado, kailangan lamang nilang harapin ang mga problema hindi sa mga regular na deal. Nagpasya silang ilubog ang kanilang sarili sa pagsasanay. Kuwait, naramdaman ni Sam na umiikot ang buong mundo habang nakakaranas siya ng isang kakaibang puwersang humihigop na humihila sa kanya, ang nakita lamang niya ay isang itim na blur bago muling lumitaw sa lupa. Hindi siya makatayo ng malinaw sa isang segundo at gustong isuka ang kanyang mga bituka. Ang karanasang ito ay mas komplikado at pahirap kung ihahambing sa kanyang unang space date transportation.
Hindi siya makatayo at bumagsak sa lupa habang tumitingin siya sa paligid. Pagkatapos lamang ng ilang minuto ay naunawaan niya ang sitwasyon. Umupo siya sa lupa na hawak pa rin ang metal na kahon, ito ang transporter na nagpadala sa kanya dito. Bumalik ito sa maliit na itim na kahon pagdating niya at nahulog sa kanyang mga kamay. Napansin din niya na malapit si Airman. Ilang metro lamang ang layo niya na nakahandusay sa lupa na nakikipaglaban para makahinga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang patatagin ang kanyang katawan. Ang balat ay nagkakaroon ng ilang berdeng bitik habang gumugulong siya sa damuhan. Bigla, ang kidlat sa katawan ni Airman ay nagsimulang tumakbo sa gulo dahil tila sinusubukang sirain ang lahat ng nakaharap sa kanyang daan. Pagkatapos ng ilang oras, tumayo si Airman at nagsimulang samuka ng ilang masamang dugo na may berdeng kulay dito at kahit na berdeng kulay na usok ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi pa rin nawala sa kanyang katawan ang mga bitik ng berde, ngunit malinaw na mas maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit medyo mabigat pa rin ang kanyang paghinga at kailangan niyang subukan ang kanyang makakaya upang kontrolin ang kanyang espiritual na enerhiya at patuloy na huminga ng ilang mahinang berdeng gas. Napansin ni Sam na okay siya at binigyan siya ng isang breathing device. Maaari niya sanang ibigay ito kanina, ngunit natatakot si Sam na baka makagambala siya sa proseso ng pagpapalabas ng mga lason ni Airman sa kanya. Nahihirapan si Airman na makakita sa harapan, ipinikit na niya ang kanyang mga mata ngunit nasusunog pa rin ang mga ito, kung hindi dahil sa kanyang espiritual na pandama ay nabaliw na sana siya. Sinimulang suriin ni Sam ang kanyang sariling katawan. Kahit na hindi siya nakakaramdam ng masyadong maraming pagbabago sa kanyang sariling katawan, hindi nangangahulugang wala ang mga ito. Una sa lahat, medyo mabigat nga ang hangin at sinusubukan ng Hydra Bloodline ang makakaya nito upang linisin ang hangin sa kanyang mga baga upang makahinga siya ng normal. Ngunit medyo mabigat pa rin ito. Kung gusto ni Sam na talagang huminga ng normal, baka kailangan niyang magsagawa ng paglilinang ng direkta ng walang anumang ibang aktibidad. Napansin din niya na medyo siksik ang espiritual na enerhiya at hindi rin dalisay. Ngunit ang kadalisayan na iniisip niya ay hindi ang density at ang kayamanan ng espiritual na enerhiya sa halip ay tila may ilang katangian ng lason. Naramdaman niya na ang espiritual na enerhiya na dahan-daang hinihigop ng kanyang katawan ay nahihirapang sumanib sa espiritual na enerhiya na naruroon na sa kanyang espiritual na core. Sila ay nagkakasalungatan at sinusubukan ang isa't isa. Sinusubukan ng panlabas na espiritual na enerhiya na sirain ang panloob at sinusubukan ng panloob na linisin ang panlabas. Nakakaramdam din siya ng bahagyang pagkabalisa at mahinang sakit sa loob ng kanyang katawan dahil sa reaksyong ito. Ang kanyang reaksyon ay hindi kasing halata ng kay Airman dahil sa kanyang mataas na temperaturang katawan. Tiningnan niya si Airman na ngayon ay nakaupo na ng nakakross ang mga binti at nagsimulang maglinang, tila sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang gawing adaptasyon ang kanyang katawan sa kapaligiran at ang kanyang diskarte sa paglilinang ay tumatakbo sa buong kanyang katawan habang sinusubukan nitong bawasan ang salungatan sa pagitan ng espiritual na enerhiya ng kapaligiran. Ngunit hindi ginawa ni Sam ang parehong bagay, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang espiritual na core, ang isa sa mga kakayahan ng kanyang espiritual na core ay ang mag-convert at ginamit niya ang parehong kakayahan upang pagalingin si Sky na nagdurusa mula sa sunog na lason. Gusto ni Sam na makita kung maaari niyang subukang gamitin ang pamamaraang ito upang alisin ang kanyang sitwasyon, ginamit niya ang dalisay na katangian ng lason na nakuha niya mula kay Mia. Hanggang ngayon, ang magagawa lamang ni Sam ay magtago ng ilang mga lason na mayroon si Mia at gamitin ang mga ito sa kanyang mga pag-atake, ngunit binigyan siya nito ng ganap na kaligtasan sa mga lason na nakatagpo niya hanggang ngayon. Habang binabago niya ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang katangian ng lason, halos makita niya itong nagbabago ng kulay sa isang kulay indigo. Sa sandaling ito, napansin din niya na kahit na ang kanyang balat ay may mahinang kulay indigo. Ito ay isang bagay na hindi niya sinubukan dati. Ginamit niya ang iba't ibang elemento, ngunit hindi hanggang sa puntong ito sa pag-convert ng lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan sa isang solong katangian maliban sa nang tinangka niya ang elemental fusion. Ngayon, napansin niya na wala ng pagkabalisa o sakit sa kanyang katawan at tila nagsimulang umangkop ang kanyang katawan. Medyo mabigat pa rin ang kanyang paghinga at hindi niya maaaring gamitin ang espiritual na enerhiya ng malaya, ngunit nagawa pa rin niyang harapin ito. Sa pagkakataong ito, si Airman din ay nagkaroon ng mahinang pag-angkop sa kapaligiran at nakatulong sa kanya ang breathing device dito. Ngayon lamang silang dalawa nagkaroon ng isip upang tumingin sa paligid. Ang nakita nila ay isang magandang kapatagan ng damo sa kanilang harapan at mayroon pang ang isang malaking lawa sa malapit. Nakikita nila ang mahinang imahe ng isang lungsod na may mga kahangahangang gusali sa malayo at mga bundok sa kabilang panig. Nagtinginan sila at nagsimulang maglakad patungo sa lungsod. Kabanata 482.
Naglakad sina Sam at Arman patungo sa lungsod. Hindi man lang ginamit ni Sam si Harbinger dahil sa hindi gustong atensyon na maaari niyang makuha kung lulutang siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang magagandang damuhan sa paligid niya, hindi niya maiwasang tumingin upang tamasahin ang kagandahan nito. Labis itong kamangha-mangha. Wala siyang nakitang kahit isang lugar na ganito sa kanlurang kontinente o anumang ibang kontinente para sa bagay na iyon. Siguro hindi siya nakipagsapalaran sa gitnang kontinente, kung saan maaari niyang makuha ang tanawin na tulad nito. Gusto pa nga ng bahagi niya na manatili doon ng tahimik at tamasahin ang tanawin. Tiningnan niya ang anak na hindi niya inaasahan na naruroon. Mula sa Hindu mythology, walang araw sa Nagaloka. Ang kaharian ay talagang bahagi ng underworld. Ipinapagtanto nito kay Sam minsan pa na kailangan niyang kunin ang kaalamang nakuha niya mula sa nakaraang buhay ng may kaunting pag-aalinlangan. Pagkatapos ng kalahating araw na paggalaw, pumapasok sila sa isang lugar na may napakaraming damo at masyadong mataas na nakakahadlang sa kanilang paggalaw. Halos umabot ito sa kanilang balakang at nararamdaman ni Arman ang hapdi habang hinahawakan nito ang kanyang balat. Hindi niya maiwasang sirkulahin ang elemental na enerhiya kaya't sumabog ang kidlat sa kanyang paligid at napaso ang damo bago siya mahawakan. Pagkatapos ng ilang oras, tinanggal ni Sam ang bahagi ng salaming decollar mula sa breathing device ni Arman. Upang masanay si Arman sa kapaligiran ng dahan-dahan. Hindi magandang opsyon na hayaan siyang maging ganito. Kung hindi, magiging masyado siyang kapansin-pansin sa device na ito sa kanya. Habang naglalakad sila at ipinagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, sa wakas ay nakatagpo sila ng ilang hayop. Ang unang hayop na nakatagpo nila ay isang zebra. Hindi bababa sa ganoon ang hitsura nito. Dahil walang puting guhit sa halip ay mayroon silang mga lilang guhit sa buong. Tiningnan ni Sam ang hayop ng mahigpit at natukoy sa loob ng ilang segundo. Ang purple flame zebra. Ang hayop na ito ay talagang isang hayop na may katangian ng apoy at lubhang angkop para maging isang kabayo. Ang apoy ng hayop na ito ay kulay lila na nag-uugnay sa pangalan nito at mayroon itong mataas na kaligtasan sa lason. Ang espesyal na katangian ng kulay lila na apoy ay maaari nitong alisin ang lason sa ilang lason na nakabatay sa halaman. Ginagamit ng ilang pillmaster ang apoy ng mga hayop kapag gumagawa sila ng mga pills na may mga halamang naglalaman ng ilang nakakalason na sangkap. Alam ni Sam na lilito ang mga ito sa mas mataas na kaharian, ngunit hindi niya inaasahan na nasa Nagaloka sila. Sa Bizzetary, hindi bawat hayop ay may mga detalye tungkol sa kanilang pinagmulang lugar, ilan lamang sa mga mahalaga at lubhang espesyal na species na halos imposibleng hanapin sa anumang ibang kaharian maliban sa isang partikular na kaharian ang nagtataglay ng mga detalyeng ito. Ang Purple Flame Horse na ito ay hindi ang pinakabihirang sa lahat o ng isang lubhang nakahihigit na bloodline. Ngunit hindi niya inaasahan na lilito ang mga ito sa Nagaloka. Habang tinitingnan nila ni Arman ang hayop na tila isang level -5 hayop na katumbas ng isang Grand Realm Cultivator na madaling kayang asikasuhin ng alinman sa kanila, napansin nila ang isa pang detalye sa likod ng zebra. Mayroong isang saddle sa likod nito, na nangangahulugang kabayo ito ng ibang tao. Ginagawa nitong komplikado ang mga bagay. Ayaw nilang makita ng sino man ng maaga. Gusto nilang magkampo ng palihim sa mga karatig lugar ng lungsod upang mas maunawaan nila ang sitwasyon at planuhin kung ano ang gagawin sa hinaharap. Habang nag-iisip sila kung papatayin ang hayop o iiwasan lang ito, naramdaman nila na may dumarating mula sa malayo. Agad silang tumakbo patungo sa isang kalapit na puno upang magtago. Kinuha ni Sam ang isang disc ng pormasayo ng pagtatago at inactivate ito. Pagkalipas ng ilang sandali, may ilang taong dumating sa lugar na ito. Sumakay silang lahat sa Purple Flame Zebras at isa sa mga zebras ang nagdadala ng 2 tao. Lahat sila ay nakasuot ng parehong damit na may isang crest na bordado sa kanilang dibdib. Tila bahagi sila ng ilang tropa. Hindi nagulat sina Sam at Arman sa anuman sa mga ito. Ang pinaka-nakakagulat na bagay ay mukha silang tao at maging ang kanilang mga aura ay ng mga tao. Huli na silang Grand Realm Cultivators, kaya hindi nila mahanap sina Sam at Arman, ngunit pareho nilang naramdaman ang kanilang mga aura mula roon. Sinimulang ikalat ni Sam ang kanyang espiritual na enerhiya at nagsimulang kumislap ng gintong apoy ang kanyang mga mata. Ito ang Pseudo Golden Gaze Fiery Eyes. Pinractice niya ang teknik na ito sa mga nakaraang buwan. Bagamat hindi niya ito perpektong napagtagumpayan, ito ay halos para suportahan siya at ang pangunahing tungkulin nito ay makita ang mga ilusyon at kasabay nito ay makita ang mga daloy ng enerhiya. Naramdaman ni Sam na ang mga taong ito ay talagang tao, ngunit tila mayroong isang bagay na iba sa kanilang mga katawan. Kinontrol ng mga tao ang zebra at muli silang nagtungo patungo sa lungsod. Nagtinginan sina Sam at Arman at nagpasyang sundan sila. Maraming natatanging kinabukasan sa mga taong ito, mayroon silang mahinang berdeng balat na may ilang lilang kulay.
Halos parang sinusubukan nilang magkaroon ng body paint sa kanila. Habang papalapit sila ng papalapit sa lungsod, napansin nila na sinusubukan ng grupo na manghuli ng mga hayop sa kapatagan ng damo, nanghuli sila ng ilang uri ng maliliit na hayop tulad ng mga kuneho at katulad nito. Pagkatapos ng mahigit isang araw, sa wakas ay napansin nila ang ilang higit pang aktibidad. Mayroong maraming tao na tulad nila na sinusubukang manghuli ng mga hayop at tila nakikipagkompetensya silang lahat. Ang grupo na sinusundan ni Sam ay nagkaroon ng salungatan sa marami sa kanila sa isang solong araw. Karamihan sa kanila ay nalutas lamang mula sa pagbabahagi ng mga gantimpala, ngunit ang ilan sa kanila ay sumiklab sa mga away. Habang papalapit sila ng papalapit sa lungsod, naging mahirap na itago ang kanilang presensya. Napakaraming tao sa paligid at napakakaunting puno. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang lugar na halos humantong sa kanilang paghinga. Nakikita nila ang lungsod ng mas malinaw mula sa hanay na ito at ang buong lungsod ay gawa sa lilang bato. Mayroong iba't ibang kulay ng lila at berde na ginamit upang gawin ang lungsod. Kahit na mukha itong kakaiba ngunit maganda pa rin ito sa sarili nitong karapatan. Ang lungsod ay napapaligiran ng isang malaking patch ng mga halaman na may mga lilang bulaklak. Ang kombinasyon ng berde at lila na ito ay talagang ginagawa itong angkop para sa lungsod. Namangha sila sa kagandahan at hindi napansin na may dumarating sa kanilang direksyon kaagad. Bumalik sila sa kanilang mga senses pagkatapos lamang nilang marinig ang isang taong nagsasalita. Squad 4. Magtipon sa tarangkahan ng lungsod. Malapit nang dumating si Young Master. Agad na yumuko sina Sam at Arman at sinubukan ang kanilang makakaya upang itago ang kanilang sarili. Nakita nila ang isang matangkad at payat na lalaki na naglalakad patungo sa grupo. Ngunit sa isang tingin ay naunawaan nila na hindi siya tao. Dahil wala siyang normal na balat. Mayroon siyang maliliit at mahihinang kulay lilang kaliskis sa buong katawan at ang kanyang mga mata ay tulad ng ahas. Berde na may madilim na mga pupil tulad ng isang reptilya. Bagamat payat siya, makisig pa rin siya at nakasuot ng napakagandang sa bronze na mga balabal na may telang turban sa kanyang ulo at mahabang buhok na nakatirintes pabalik. Kahit na ang kanyang dila ay nahati na nagpapakita ng katotohanan na siya ay isang lalaki mula sa Naga race. Humigit kumulang 7 talampakan ang taas niya na nakakataas sa mga tropa ng tao at napakahaba ng kanyang mga kamay halos umabot sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang turban ay bronze ang kulay na may eleganteng mga bato na nakatanim dito. Kahit na hindi siya tao at bawat isa sa kanyang mga tampok tulad ng makaliskis na balat at mga reptilya na mata at ang hati na dila ay maaaring mukhang isang bagay na nakakagulo at nagbibigay ng kilabot sa isang tao. Ngunit kapag ang lahat ng ito ay pinagsama-sama at ginawang isang lalaking ito, tila siya ay ginawang perpekto, akma sila na parang dapat silang gawin sa paraang iyon. Nang marinig ng grupo ng Grand Realm Cultivators ang mga salitang iyon, bumaba sila mula sa Purple Flame Zebras at nagsimulang maglakad patungo sa lungsod kasama sila. Sa sandaling ito, dahan-daang gumapang sina Sam at Arman na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Kung ang lahat ng kailangan nilang gawin ay tingnan lamang, ginawa na sana ni Sam ito, ngunit kailangan niya silang pakinggan upang magkaroon ng higit na impormasyon dahil ang pamagat na Young Master ay nangangahulugang, maaari silang makipag-ugnayan sa ilang big shot. Habang nakayuko sila at naghihintay sa lilang halamanan ng bulaklak, nagtipon ang lahat ng grupo at lumapit sa pasukan ng lungsod, at sa lalong madaling panahon nakita nila ang isang palanquin na nagmumula sa loob ng lungsod. 4 na tao na ang balat ay maputi at malinis at mayroon lamang mahinang berdeng kulay ang nagdadala ng palanquin at sinusundan ito ng isang Naga raceman na may lilang kaliskis na may mas madilim na lilim ng lila kaysa sa taong nakita nila kanina. Ang lalaking ito ay tila mas may edad at nakasuot siya ng itim na damit at isang itim na turban. Huminto ang palanquin at lumuhad ang 4 na tao upang maiangat nila ang palanquin sa taas kung saan hindi mahihirapan ang taong nasa loob na bumaba. Pagkatapos nito, bumaba ang isang batang Naga raceman na nakasuot ng gintong mga balabal at isang gintong turban habang tinitingnan niya ang mga grupo ng mga tao ng nagmamataas. Ang buong pag-uugali niya ay sumisigaw ng kay-abangan at ang kanyang kaliskis ay may mas madilim na lilim ng lila kaysa sa lalaki na nakaitim na balabal at mayroon siyang mahinang gintong kulay sa kanyang kaliskis. Lumapit sa kanyang tabi ang matandang lalaki na nakaitim at tumayo doon ng may kabaitan. Okay, tapos na ang iyong pagsubok. Ipakita mo sa akin ang iyong mga samsam. Maaari kang magkaroon ng pagkakataong maging aking mga personal na lingkod kung nasiyahan ako doon. Nang sabihin niya iyon, sinimulan ng mga grupo ng mga tao na ibuhos ang mga hayop na kanilang hinuli sa kanilang harapan. Napakarami at sa lalong madaling panahon ay may mga bunten ng mga patay na katawan na mainit pa rin ang dugo sa kanilang harapan. Tumingin-tingin ang Young Master at sinuri ang mga samsam habang sinusuri niya ang mga ito. Kabanata 483.
Inactivate ni Sam ang concealment formation sa sandaling makita niya ang matandang lalaki ng Naga race. Ayaw niyang mapansin, dahil, sa Golden Gaze Fiery Eyes na mayroon siya, nakikita niya na ang mga energy waves ng taong iyon ay masyadong malakas para maging pabaya siya. Habang tumitingin sa paligid ang Young Master ng Naga race, at nagsimulang pumili ng ilang mga team sa lahat ng mga grupo, nakita ni Sam na pinipili niya ang bawat team na may disenteng pangangaso at may babaeng miyembro. Nakikita niya na ang mga babaeng miyembro ay nakahinga ng maluwag ngunit ang ilan sa kanila ay may mga nagkakasalungat na ekspresyon. Hindi kakailanganin ng henyo upang malaman kung para saan sila pinipili ng Young Master na ito. Partikular, mayroong isang team na ang lahat ng apat na kalahok ay babae. Hindi man lang tiningnan ng Young Master ang laki ng biktima, ngunit pinili pa rin sila. Tiningnan siya ng apat na babae ng mapang-akit habang sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang ipakita ang kanilang mga kaakit-akit na figure. Ang kanilang balat din ay halos malinaw na may napakaalamya na berdeng at lilang kulay. Sobrang lamya, na maaaring baliwalain ng isa. Halos pareho sila sa mga taong nagdala ng palankuan. Habang nag-focus si Sam sa paghahanap ng maraming detalye hanggat maaari, bigla siyang nakaramdam ng isang bagay at naging alerto. May ibinulong siya kay Arman at kalaunan ay naging mapagbantay din. Kinuha ni Sam ang breathing device at nagbigay ng isang maliit na espasyo jade upang mailagay ni Arman ito sa kanyang bibig at huminga sa bibig. Kasabay nito, kinuha ni Sam ang lahat ng spatial ring sa kanyang mga daliri at isang ring lang ang itinago sa isa sa kanyang mga daliri at ang banal na dimensyon sa pangalawang daliri. Itinapon niya ang lahat ng mga ring sa banal na dimensyon. Bigla, tumayo silang dalawa at tumalon pataas at bumaril sa magkabilang panig at sa sandaling iyon, may ilang mga naga na biglang lumitaw mula sa lahat ng panig. Lahat sila ay nascent stage nagas. Hindi alam ni Sam kung paano nila nagawang madama sila, ngunit dahan-dahan silang gumapang patungo sa kanila. Napansin niya lamang sila dahil sa kanyang diskarte sa mata at sa nakatataas na espiritual na pandama. Pagkatapos ay napansin niya na ang matandang naga ay may mahinang ngiti at tiningnan niya ang kanilang lugar, naunawaan na niya na napaligiran sila. Kaya, walang paraan na makakatakas sila ng walang anumang kahihinatnan. Pagkatapos madama na ang mga nagas na pumapalibot sa kanila ay nascent stage cultivators lamang, nagpasya siyang gumanti. Mayroon pa rin siyang maraming trump card at transference scroll para makatakas. Ngunit nagpasya siyang gamitin ang mga ito lamang bilang huling paraan. Habang sinimula ng Nagas na maghagis ng mga spells pagkatapos ng isang spell sa kanya, kinuha ng mapula-pulang lila na apoy ang karamihan nito habang bumaril sila patungo sa duo. Kinuha ni Sam ang staff at ginamit niya ang elementong kidlat sa pagkakataong ito. Pinractice niya ito ng husto nitong mga nakaraang buwan, ang elementong kidlat at ang mga teknik ng staff. Sinimulan din ni Arma na iwagayway ang kanyang malaking sable habang napapalibutan siya ng asul na kidlat. Bigla, ang mga pag-atake ng apoy, ang mga earthen spells, ang mga sibat ay tila nilampasan ng pilak at asul na kidlat. Dama po ang staff ni Sam ng diretso sa balikat ng naga na pinakamalapit sa kanya at boom! Parang kidlat ang direktang dama po sa naga mula mismo sa kalangitan. Mayroong isang malaking flash kasama ang pagsabog at ang paligid ay yumanig sa pagkatapos na epekto. Ang lupa na may magandang halamanan ng bulaklak ay ganap na naging sunog na itim at isang matapang na amoy ang dumating. Sa gitna ng lahat, naroon ang bangkay ng naga na ang buong katawan ay nasunog sa isang malutong. Mayroong isang malaking gash na pailas mula sa kaliwang balikat hanggang sa tiyan. Ngunit ang tanging pagkakaiba ay wala na ang mga binti, tila mahiwagang nawala ang mga binti at isang malaking buntot ng ahas ang lumitaw sa lugar ng mga ito at kahit na ang katawan ng naga ay lumaki ng medyo malaki. Tila ito ang kanilang tunay na anyo. Ngunit wala si Sam sa isang sitwasyon kung saan nagawa niyang alalahanin ito. Sinimulan niyang dama po ang mga strike ng may pasya hanggat kaya niya at ang sumunod na 4 na strike ay kinuha ang buhay ng 2 at ang pangatlo ay iniwang halos patay. Samantala, nakikipagsaya rin si Arman. Karamihan sa mga umaatake ay ang mga maagang yugto na nascent realm cultivators, ginawa nitong madali ang mga bagay at nagkaroon sila ng 7 casualty sa isang iglap at nang lumipat sila patungo sa susunod, biglang humarap ang mga huling yugto na cultivators na nasa likod at nanunood ng palabas. Mayroon silang mga sibat sa kanilang mga kamay habang tinatakpan nila ang mga ito ng iba't ibang mga elemental na kakayahan. Habang tinitingnan sila ni Sam ay lubha siyang nagulat. Hindi dahil sa mga kakayahan, ngunit dahil sa mga kulay ng indigo at lila na nakita niya sa loob lamang ng isang araw. Lahat sila ay may iba't ibang kulay ng lilang o indigo na kaliskis. Halos nagsawa na si Sam sa kulay na ito. Nagsimula siyang makipagpalitan ng mga suntok sa mga taong ito. Kahit na malakas sila, nakakagulat ang lakas ni Sam. Nakikipaglaban siya na parang kidlat. Malakas na walang ingat at magulo lahat sa parehong oras.
Hinarap niya ang tatlong kalaban ng sabay-sabay. Sa lahat ng panahong ito, pinanatili pa rin niya ang isang tingin sa matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Alam niya na may ginawa ang matandang lalaki. Ngunit hindi alam ni Sam kung paano niya nalaman. Siguro, oras na i-upgrade niya ang concealment formation. Habang nag-iisip siya, napansin niya na mayroong iba pang mga energy fluctuation sa paligid, kumislap ang kanyang mga mata habang tiningnan niya ang matandang lalaki. Ang enerhiya sa paligid ng matandang lalaki ay ganap na magulo. Tila handa siyang gumawa ng isang galaw. Mula sa mga energy waves, mahuhulaan ni Sam na siya ay isang consummate realm cultivator. Hinawakan ni Sam si Arman sa kanyang mga braso at tinaga ang kanyang leeg gamit ang kanyang palad na ginawang siya ay mahimatay bago siya ihagis sa banal na dimensyon, ngunit bago niya ginawa iyon, kumuha siya ng ilang granada at lumikha ng isang pagsabog sa ilalim ng kanyang mga paa na ginagawang mahirap para sa sinuman na makita siya at agad niyang pinasabog ang isang espiritual na bato upang gambolain ang espiritual na pandama sa kanyang paligid. Upang maiwasan niya na makita ng iba na ipinasok niya si Arman sa loob ng dimensyon. Inactivate ni Sam ang transference scroll at agad siyang nawala. Ngunit pagkatapos lamang niyang mawala, ang buong tagpo ay nagyelo sa lugar na kinaroroonan niya. Ang mga Nogus na nasa gitna ng pag-atake sa kanya ay nagyelo lahat at kahit na naroon pa rin ang pagsabog ng granada. Naging maliit ang mga pupil ng matandang naga at tumingin siya sa mga abot tanaw. Samantala, lumitaw si Sam ng 1,000 metro ang layo at pinalaya niya agad si Arman. Hindi pa rin alam ni Arman ang banal na dimensyon at hindi siya komportable na ihayag ito. Winisikan niya ng tubig si Arman at ginawang siya ay magising. Sa eksaktong sandaling ito, gumawa ng ilang senadorias ng kamay ang matandang naga, at bigla, nawala siya sa lugar. Biglang naramdaman ni Sam ang isang lamig sa likod ng kanyang leeg at tumingin sa paligid ng mapagbantay. Aalis na sana siya ng isa pang scroll, bigla siyang kinilabutan, at nagpa siya laban dito. Kinuha niya ang banal na dimensyon na kristal at nilunok ito ng walang pag-iisip. At sa sandaling ginawa niya iyon at ibinalik ang kanyang kamay, nagyelo siya sa lugar. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang bahagi ng mga segundo. Lumitaw ang matandang naga ng ilang metro ang layo mula sa kanila at ngumisi habang tinitingnan si Sam. Naghanda si Sam na may isang hibla ng buhok sa kanyang bibig upang ilunsad sa sandaling maramdaman niya ang isang mahinang layunin na pumatay, ngunit hindi dumating ang layuning iyon. Sa halip, tiningnan ng naga si Sam at pagkatapos ay si Arman na para bang sinusuri niya ang mga paninda. Mayroon na ngang mahinang kulay lilang si Sam sa kanyang balat, ngunit karamihan dito ay ganap na malinaw tulad ng para kay Arman ang kanyang kasanayan ay bahagyang naapektuhan, ngunit mayroon itong berdeng kulay. Ang gayong mga dalisay na dugong tao. Matagal na rin mula nang makakita ako ng sinuman. Magiging magandang karagdagan ka sa arena. Sinabi niya habang tumitingin siya pataas at pababa. Samantala, isinusumpa ni Sam ang kanyang swerte. Sa lahat ng panahong ito, nang siya ay nasa nakaraang planeta, nagsisisi siya na hindi siya nakatagpo ng anumang space element attacker, at ngayon na nakita niya ang isa, hindi niya naramdaman ang kaunting pagkaintriga. Ngunit nang marinig niya ang mga salita ng matandang lalaki, naramdaman niya na maaaring mayroong isang pagkakataon dito. Gusto niyang pumunta sa lungsod at pinag-uusapan ng matandang lalaki ang ilang arena. Maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito upang makapasok ng palihim. Habang naghihintay sila, may ilang taong dumating sa mga hayop sa kanilang buong bilis at inutusan sila ng matandang naga. Patulugin sila at dalhin sila pabalik sa arena. Ang mga taong ito ang magiging aming mga bagong atraksyon. Sa sandaling ito, pinakain ng isa sa mga Nogus na dumating lang ng ilang pulbos kay Sam at Arman. Medyo nahilo si Sam at kumikilos ang kanyang Hydra bloodline. Dahan daw ang ipinikit ni Sam ang kanyang mga mata at nawala ng malay kasama si Arman. Kabanata 484. Dinilat lamang ni Sam ang kanyang mga mata pagkatapos ng isang oras nang mapagtanto niya na walang sinuman sa kanyang paligid. Maliban kay Arman. Kahit na hindi siya apektado ng anumang pulbos na ipinakain sa kanya, hindi ito ipinakita ni Sam sa kanila, nagpanggap lamang siya na natutulog, upang makapasok sa loob. Iyon ay dahil halos imposible para sa kanya at kay Arman na makakuha ng anumang impormasyon sa palasyo ng mana nang hindi nakikipag-ugnayan sa isang lungsod. Para sa pagkuha ng anumang impormasyon sa pamamagitan ng pagkidnap ng mga tao mula sa lungsod, ito ay talagang medyo mahirap gawin dahil, mula sa nakita niya ang mga taong iyon sa Purple Flame Horses, ay nangyari na ang pinakamababang ranggong sundalo, at mula sa talakayan na narinig niya, sinusubukan ng Young Master na mag-recruit ng ilan sa kanila sa kanyang personal na gwardya para sa pagsasanay. Kung kahit na ang Grand Realm Cultivators ay ordinaryong sundalo lamang, kung gayon kailangan niyang mag-kidnap ng isang transcendent upang magkaroon ng anumang pagkakataon na makakuha ng disenteng impormasyon mula sa kanya.
Para doon, kailangan niyang gamitin ang ilan sa kanyang mga trump card na ayaw niyang gamitin. Ngayon, sa hakbang na ito, pumasok siya sa lungsod ng walang pag-aalala. Sa lahat ng panahong ito, ang matandang naga ay nasa tabi nila at dahil sa kadahilanang iyon, hindi man lang siya nang ahas na buksan na ice can ang paligid. Ngunit sinubukan pa rin niyang tandaan ang maraming ruta hanggat maaari kahit na hindi niya nagawang ganap na maalala ito. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala. Halos isang taon pa at anumang bagay ay maaaring mangyari sa isang taong ito. Sa sandaling ito, nagising din si Arman at tumingin sa paligid ng may pagkabigla. Pinatulog siya mismo ni Sam, mula noon ay wala siyang alam kung ano ang nangyari. Nahuli kami ng mga tao sa lungsod na ito. Hindi namin alam ng eksakto kung ano ang gusto nila, ngunit narinig ko ang isang bagay na may kaugnayan sa arena. Siguro narito kami upang lumaban o isang bagay. Maghanda ka. Pagkatapos nito, tumayo si Sam at tumingin sa paligid ng silid. Ang kanyang paglilinang ay hindi limitado sa lahat, pagkatapos ay sinulyapan niya ang spatial ring na ito. Naruroon ang lahat, ang mga pills, espiritual na bato, at maging ang mga formation disc. Walang isa man sa kanila ang inalis. Ngunit nadama ni Sam na sinuri ang spatial ring, may mga bakas ng espiritual na imprint ng ibang tao dito. Para sa banal na dimensyon, nasa kanyang tiyan pa rin ito. Hindi niya alam kung makikilala ng mga tao ng Nagaloka ang banal na dimensyon. Ngunit ayaw niyang alamin. Kaya, nagpas siyang lunukan niya ito. Tumingin siya sa paligid sa silid at napansin na mayroong banyo na nakakabit dito at maliban doon, wala nang iba pa. Ang silid ay ganap na selyado sa lahat ng apat na panig. Mayroon lamang isang pinto sa kisame at mas katulad ito ng isang takip. Maraming mga device na gumagana sa espiritual na enerhiya sa loob ng silid. Ang ilan sa mga ito ay para sa pag-iilaw at ang ilan ay upang lumikha ng kinakailangang bentilasyon at katulad nito. Ang mga pader ay ganap na itim at walang gaanong matatagpuan sila sa silid na ito. Tiningnan ni Sam ang sulok ng silid at napansin na mayroong ilang mga bagay na parang kristal na kahawig ng isang malaking mata. Tila sila ay kagamitan sa pagsubaybay upang bantayan sila. Pumasok si Sam sa banyo at napansin na walang pagsubaybay dito. Lumabas siya at tiningnan ang sahig at mga dingding ng silid. Ang lahat ay minarkahan ng mga runes. Kahit na ang mga bato ay hindi ilang normal na bato. Inilagay niya ang kanyang mga kamay at sinubukang gamitin ang kakayahan sa pagmamasid, pumasok ang espiritual na enerhiya sa itim na bato, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, kahit na pagkatapos na naging pula ang kanyang mukha mula sa mental na presyon, bahagya siyang nakaramdam ng ilang sentimetro sa bato. Masyadong mataas ang density ng mga butil. Mayroon siyang ilang hula tungkol sa material, ngunit wala sa mga hula ang magandang balita para sa kanila. Dahil kahit anong material ang inisip niyang ito, hindi man lang ito sisirain ng isang consummate realm ng madali. Si Arman ay nasa isang tensyonadong estado sa lahat ng nangyayari at ang pagkakulong sa isang silid kasama si Sam ay hindi nakakatulong. Tiningnan niya si Sam na tila sobrang relaxed at namamasyal. Habang pareho silang nagkaroon ng ganap na magkaibang mga iniisip, bigla na lang bumukas ang takip sa itaas na may isang hagdan na bumababa. Umakyat kayong dalawa. Isang boses ang narinig mula sa itaas. Nagpalitan ng sulyap ang dalawa at umakyat. Mayroong dalawang tao sa itaas ng pasukan at pareho silang may makaliskis na balat at may iba't ibang lilam ng lila. Ngunit mayroon silang mga mata ng tao at higit pang mga katangian ng tao. Tila sila ay kalahating naga. Nabanggit din sila ng matandang hayop. Medyo nakahinga ng maluwag si Sam nang makita sila dahil pagod na siya sa mga naga. Kahit na, ang kanilang mga tampok ay hindi nakakainis, ang madilim na lilang kulay na iyon ay medyo nakapandidiri sa kanya. Siguro, iyon ay dahil nakakita siya ng masyadong maraming lila sa isang solong araw. Bukod doon, ang mga dalisay na dugong naga ay may napakaraming mas maliliwanag na lilam at kung hindi dahil sa ang katunayan na mayroon silang iba't ibang mga facial features sa humanoid form, nakaranas na sana siya ng trauma at nabaliw. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang magdurusa dahil doon? Habang nawala siya sa kanyang sariling mga iniisip, tumingin siya sa paligid at napansin na katulad na eksena ang nangyayari. Kinukuha ng lahat ng half-noggers ang mga tao mula sa mga silid. Dinala sila ng half-noggers patungo sa isang silid sa isang daanan na parang maze. Halos naramdaman ni Sam na parang nasa Hogwarts siya. Dahil, hindi sila dumaan sa kahit isang pinto, sa halip sa tuwing umaabot sila sa ilang pader, binubuksan ng mga brick ang isang daan patungo sa isa pang lugar. Pagkatapos ng 10 minuto, nakarating sila sa isang tiyak na lugar. Isang naga na may lilang kaliskis na may itim na kulay ang nananatili sa loob ng silid at ito ang unang babaeng naga na nakita ni Sam pagkatapos pumasok sa mundong ito. Kahit na makaliskis siya at matangkad, mayroon pa rin siyang nakakaakit na aura sa paligid niya, na nagpapaduro sa ilan sa mga bilanggo.
Tiningnan niya sila ng may ngiti, na hindi eksaktong isang ngiti, at sinimulang isuksok ang mga pil sa lalamunan ng bawat bilanggo. Sa sandaling pagpasok ng pil sa kanyang tiyan, napagtanto ni Sam na kumikilos na naman ang Hydra bloodline. Sa nakalipas na 2 araw, mas aktibo ang bloodline na ito kaysa sa akin sa nakalipas na 3 buwan. Pagkatapos nito, ang bilanggo ay lahat ay dinala sa isang meeting room, kung saan pinilit ang lahat na umupo. Hindi nagtagal, isang lalaki ang lumitaw sa entablado at siya rin ay isang purong naga ngunit may lilang at asol na lilam sa kaliskis. Hindi ginamit ni Sam ang kanyang diskarte sa mata, ngunit kaya pa rin niyang madama mula lamang sa presyon na masyado siyang malakas. Mahal kong mga tao, kayo ang bagong pangkat ng mga recruit sa aming arena. Una sa lahat, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang pil na kinain mo lamang ay isang lason na dahan-daang papatay sa iyo. At ang tanging paraan upang pansamantalang sugpuin ito at panatilihin pa rin ang iyong katawan sa pinakamahusay na estado ay sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pagkain na ibinibigay namin sa iyo. Kung hindi ka kukuha ng anumang pagkain sa loob ng isang araw, dahan-dahan kang mamamatay depende sa iyong likas na kaligtasan sa sakit. Huminga ng malalim ang lahat ng mga bilanggo. Ngunit walang maaaring kitain ng madali. Kailangan mong kumita ng bawat pagkain. Para doon, kailangan mong magkaroon ng isang laban araw-araw sa arena. Ang madla ay ang mga maharlika, mga ngalakal, at sino mang iba pa na maaaring magbayad ng pera upang makapasok. Dahil ikaw ay isang baguhan, halos imposible para sa inyo na makakuha ng anumang atensyon. Ngunit kapag mas maraming laban ang iyong napanalunan at mas nakakaaliw ang iyong laban, mas maraming kita ang iyong bubuo. Kapag mas maraming kita ang iyong bubuo, mas mahalaga ka sa arena at mas maraming perks ang makukuha mo. Ngayon, magkakaroon kayong lahat ng iyong unang laban. Sa susunod na 3 araw, hindi ipo-promote ang iyong mga labanan, ang mga ito ay ang mga karagdagang laban lamang na ibinibigay namin para sa madla sa oras ng pahinga. Sa loob ng 3 araw na ito, ang iyong pagganap at interes ng madla sa iyo ang magbibigay sa iyo ng isang lugar sa ika-4 na araw bilang isang tunay na kaganapan sa labanan o isa pang bonus na laban, na ibinibigay namin para sa mga customer. Kaya, maghanda at gumanap ng maayos. Magkakaroon ng mga dibisyon ng labanan batay sa iyong antas ng paglilinang. Ang nascent stage initial stage cultivators ay isang dibisyon, ang middle stage ay itinuturing na iba at sa wakas, ang late stage cultivators ay iba pa. Kapag tumaas mo ang antas ng paglilinang, hindi ka na makakalahok sa mas mababang dibisyon na laban, ngunit bilang isang mas mababang dibisyon na contender, maaari mong hamanin ang isang mas mataas na dibisyon na contender ngunit dapat kang sumakop ng mas mataas na ranggo sa loob ng iyong dibisyon. Kung at pagkatapos mong maging isang mahusay na prospect at magdala ng sapat na pera, itataas ka sa mas magagandang kondisyon ng pamumuhay tulad ng isang mas mahusay na selda na may bukas na ventilasyon at kung maaari kang gumanap ng mas mahusay at bumuo ng mas maraming kita, kung gayon maaari kang makakuha ng isang magandang tirahan na may lahat ng mga luho. Walang katapusang mga perks. Kaya, subukan ang iyong makakaya upang makuha ang mga ito. Kabanata 485. Ipinadala pabalik ang lahat ng mga bilanggo sa kanilang mga selda. Tiningnan sila lahat ni Sam ng mapagbantay at mayroon lamang isang bagay na magkatulad. Lahat sila ay mga tao at lahat sila ay lalaki. Lahat sila ay mga taong may medyo normal na kulay ng balat, hindi tulad ng mga sundalo na may lilang kulay at normal na mga tao na naapektuhan ng mga lason sa hangin at may berdeng kulay, at mga tao na may parehong mga ito na may berdeng at lilang mga kulay. Bukod doon, mayroong iba pang mga tao na may pulang kulay ng balat, asul na kulay ng balat, at maging ang kulay abo. Mula sa naobserbahan ni Sam ang kanyang hula ay ang mga taong ito ay mula sa iba't ibang rehiyon at maaaring nagtrabaho sa ilalim ng iba dati at nahuli ng mga naga ng lungsod na ito. Mayroong kabuoang 30 sa kanila at mula sa mga salita ng taong nag-usap ng mga patakaran ngayon, hindi maraming tao ang makakalabas. Nang gabing iyon, ipinadala ang mga pagkain sa kanilang mga selda at gumaan ang pakiramdam ni Arman pagkatapos kumain nito. Nilunok na lang ni Sam ang isang pagkain. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinadala ang kanyang kamalayan sa loob ng banal na dimensyon na nasa loob pa rin ng kanyang tiyan. Pagkatapos lunukin ang pil at matuklasan na mayroong ilang uri ng lason dito, hindi niya ito agad na neutralize, sa halip, hinayaan niyang pumasok ang pil sa banal na dimensyon at ipinakain ito kay Mia. Madaling gayahin ni Mia ang lason, ngunit ang halaga na natupok nito ay sapat na para pag-aralan niya ito. Sa sandaling ito, kinausap niya si Mia tungkol sa kung gaano katagal aabutin upang itago ang lason at kung ano ang mga katangian. Maaaring magamit ito sa hinaharap. Kinabukasan, dinala ang lahat ng 30 miyembro sa isang lugar, muli itong parang mahika ni Hogwarts. Hindi makita ni Sam ang ulo buntot ng ruta.
Kung wala siya sa mga gwardya, kung gayon walang paraan na makakatakas siya, kahit na nagawa niyang lumabas sa selda. Kung hindi dahil sa nakal-alasong hangin, pinakawala na sana niya ang mga anino ng daga at madali na sana ang mga bagay. Ngunit ngayon, wala siyang makitang ibang paraan sa malapit na hinaharap. Ang magagawa niya lang ay makipaglaro at tingnan kung mahahanap nila ang mga paraan. Gayunpaman, mahihirapan ang sino man na patayin silang dalawa dito hanggat kaya nilang lumaban sa loob ng kanilang mga dibisyon. Sinimulan niyang gawin ang kanyang plano. Ang pangunahing layunin ay upang makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari at makalabas din sa impluwensya ng mga taong ito upang hindi nila siya patayin sa tuwing gusto nila. Kailangan niyang tumakas at tumago sa ilang mahalagang lugar upang makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat kaya ko. Kung hindi niya direktang mababago ang sitwasyon sa isang sistema mula sa labas, mayroon lamang isang pinakamahusay na alternatibo, maging bahagi nito, kontrolin at baguhin ito kahit kailan mo gusto itong maging. Ngayon, kailangan ni Sam ang pagkakataong iyon, may ibinulong siya kay Arman at pareho silang naglakad, sa lalong madaling panahon ay lumitaw sila sa parehong naga lady na nagpakain sa kanila ng mga pills at mula noon, halos parang isang normal na gusali, nagsimula silang gumalaw sa itaas at ang mga pasilyo ng mga itaas na palapag ay halos tulad ng mga silid sa hotel. Katulad nito, may ilang half-noggers na gumagabay sa ilang tao sa mga silid na ito. Tila sila ang mga mataas na ranggong mandirigma ng arena. Pagkatapos umakyat ng higit pang 10 minuto, nakarating sila sa isang malaking silid. Mayroong maraming mga mesa na may mga naga na nakaupo doon at nag-oorganisa ng isang bagay, naririnig nila ang mahinang tunog ng baliw na hiyawan mula sa madla. At sa lalong madaling panahon nakita ni Sam ang isang taong lumabas sa isang pasukan na halos tulad ng isang tunnel. Ang kanyang katawan ay pasa-pasa at madyugo, nabali niya ang ilang ngipin, at ang babaeng nagpakain ng mga pills noong nakaraang araw ay inilatag siya sa stretcher at sinimulang pagalingin siya. Kasabay nito, lumitaw ang isa pang lalaki sa halos parehong kondisyon mula sa isa pang pasukan na ganap na kabaligtaran sa una at pumunta ang babae sa kanya upang pagalingin. Tila siya ang medic sa lugar na ito at isang mataas na antas. Ngunit gumagamit siya ng mga pills at potions kaysa sa elementong liwanag. Ngunit nararamdaman pa rin niya ang ilang wood elemental na enerhiya, tila bihasa siya sa wood elemental healing. Pagkatapos nito, may ilang taong lumalapit sa kanila at nagsimulang kolektahin ang mga detalye ng 30 tao. Nang lumapit sila sa kanila, maging sina Sam at Arman ay nagbigay ng kanilang mga detalye, hindi man lang nila binago ang kanilang mga pangalan at sumagot lamang ng totoo gayunpaman, ang gusto lamang nila ay pangalan at ang antas ng paglilinang. Si Arman ay nasa level -4 at si Sam ay nasa level -5. Kaya, pareho silang nasa parehong dibisyon, ang middle stage nascent division. Pagkatapos kunin ang mga detalye ng lahat, dumating ang half-naga at nagsimulang dalhin ang isang kandidato pagkatapos ng iba. Nagsimula ang mga laban. Habang nagaganap ang mga laban isa-isa, may ilang bagong taong pumasok sa silid. Dalawang grupo ng half-noggers ang sumasabay sa dalawang lalaki na may isang mabagsik na aura sa kanilang paligid, tila sila ay late-stage nascent stage cultivators, naririnig niya ang mga nakapalibot na half-noggers na pinag-uusapan sila. Tila, sila ang kasalukuyang rank 1 at rank 2 ng late-stage nascent division. Ang pangunahing laban ngayon ay sa pagitan nila at hindi pa nga ang unang laban. Ito ang pangatlong pagkakataon na naglalaban sila at hindi nagbago ang mga ranggo, ang rank 2 lalaki ay palaging natatalo ng rank 1. Ngunit ang kaganapang ito ay medyo sikat sa merkado at nagpasya silang pumunta para sa isang pangatlong laban. Habang tinitingnan ito ni Sam, bigla niyang naalala ang lahat ng mga promosyon ng MMA sa kanyang nakaraang buhay. Halos sinusunod ng arena ang parehong modelo ng negosyo, maliban na ang mga manlalaban ay walang anumang kontrata na nagtatali sa kanila, sa halip, halos kinukuha sila bilang mga alipin. Hindi bababa sa simula ng buong fiasco. Bigla siyang nagkaroon ng maraming ideya. Hindi nagtagal, turn niya na. Tiningnan ni Sam ang kandidato na magiging kanyang kalaban ay isa ring malaki na lalaki na may asul na kulay ng balat. Tiningnan niya si Sam ng malamig habang nagbibigay siya ng isang nagbabantang titig. Hindi alam ni Sam kung bakit siya nagre-react ng ganoon, ngunit tila nagpaplano siyang maging isang mandirigma at manirahan sa arena na ito. Gayunpaman, hindi naman talaga ganoon kasamang ideya. Pagkatapos ng lahat, mayroong pagkain at ang mga insentibo ay magpapatuloy sa pagtaas ng kanilang pagganap, hindi naman talaga isang masamang ideya para sa isang karaniwang tao na walang alam kundi ang pakikipaglaban. Habang lumalabas si Sam sa tunnel sa kabilang panig, nalula siya sa loob ng isang segundo dahil sa mga hiyawan. Mayroong isang malaking parisukat na singsing sa gitna nito at walang mga lubid o hadlang at katulad nito. Tiningnan niya ang asul na lalaki na nagmumula sa kabaligtaran ng arena.
Pareho silang sumampa sa entablado at ang referee na nakatayo sa isang uri ng ibon na hayop at lumulutang sa itaas ay sinabi mula sa itaas. Hindi ka maaaring gumamit ng mga panlabas na inscription, porma sayon, at mga mataas na uri na consumable na kayamanan kabilang ang mga gamot at iba pang mga item sa proteksyon. Magpapasya ang mananalo kung ang isa sa inyo ay mawala ng malay, lumpo, patay, o nagpas siyang sumuko sa laban. Hindi mo maaaring lisanin ang entablado hanggang sa makamit ng isa sa inyo ang tagumpay. Sa sandaling ito, isang transparent na hadlang ang lumitaw sa paligid ng entablado. Sumigaw ng malakas ang lalaki. Laban. Tiningnan ng asul na lalaki si Sam at sinabi. Punitin kita, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, susuko ka. Pagkatapos habulin sa akin ng matagal at ngayon sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon sa isang bagong buhay. Dito maaari akong pumatay hanggat gusto ko, maaaring ito rin ang aking pinapangarap na trabaho. Wala kang magagawa kundi maging aking stepping stone. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at ang kanyang ekspresyon ay naging medyo baluktot. Si Sam na nag-iisip na kung paano masusulit ang sitwasyon ay narinig ito na sinundan ng malalakas na hiyawan ng madla. Sige, patayin mo siya. Nakaka-interes ka. Tatayan kita. Haha, tila lumitaw na ang isa pang psycho. Sige patayin mo siya. Kuwait, narinig ang mga katulad na hiyawan at medyo nagulat si Sam. Hindi niya inaasahan na maririnig ang boses ng mga manlalaban sa buong arena, tila ilang function ng entablado. Karamihan sa lahat ng madla ay mga naga at may ilang tao dito at doon, ngunit karamihan sa kanila ay mga babae na may napakakaunting kulay na balat at may normal na balat ng tao at karamihan sa kanila ay babae. Sila ay kulang sa suot at malinaw na mga alipin, ang ilan sa kanilang mga amo ay kinakapa na sila sa publiko. Mayroon ding ilang mga lalaking tao, at sila ay nangyari na mga gigolo ng mga babaeng naga. Tinatamasa ng lahat ng mga taong ito ang mga taong nagbubugbugan sa isa't isa, marahil ito ang kanilang likas na pagkamuhi sa mga tao. Naging mas mabangis ang asul na lalaki at nagsimulang gumawa ng isang galaw. Kumuha siya ng isang espada at tumakbo patungo kay Sam na may isang baliw na hitsura. Hindi agad umatake si Sam at nakatuon sa pag-iwas. Isa siyang mandirigma. Pagkatapos ng patuloy na pag-iwas, nagsimulang mangutya ang madla. Lances kang daga. Gaya ng inaasahan sa iyo duwag na tao. Alam mo lang bang umilag? Oy asul na lalaki, patayin mo siya kaagad at bibigyan kita ng gantimpala. Ngumisi si Sam dito at biglang naging nakakasakit. Nagsimula siya sa isang suntok sa dibdib ng kalaban at pagkatapos ay hinawakan ng kamay na may espada. Pinahihit niya ang braso sa likod at hinawakan siya sa isang rear naked choke gamit ang isang kamay. Dahil sa isang kamay na nabali, hindi man lang niya sinubukang gumawa ng anuman. Pagkatapos ay sinimulan ni Sam na hampasin ang kanyang mukha. Maaari niya talaga siyang patayin, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, ang kanyang ekspresyon ay naging baluktot tulad ng asul na lalaki at nagsimula siyang sumigaw. Anong sinabi mo? Heyep ka. Gusto mo akong patayin. Patayin mo na ako ngayon. Patayin mo ako. Babong piraso ng tae ka. Gagamitin mo ako bilang stepping stone. Papatayin kita. Nagsimula siyang magbigay ng mga suntok sa katawan at mukha ng salaitan at ang madla ay naghiyawan na parang baliw. Gawin mo, sige. Hampasin mo siya ng mas malakas. Sige kumatok ka ng kanyang mga ngipin. Gumagawa sila ng ganoong mga komento at talagang sinundan ni Sam kasama iyon. At sa lalong madaling panahon, nawala ng malay ang lalaki at idineklara ng referee ang laban. Sa sandaling ito, sumigaw si Sam mula sa entablado. Sa lahat ng mga hiyep mula sa middle stage nascent division, tandaan ninyo ito. Kapag nakatagpo ninyo ako, mas magandang manatili kayong mga hiyep at sumuko. Kung hindi, gaguluhin ko ang lahat tulad nito. Mula ngayon, ako ang amo sa arena at papatayin ko ang lahat sa dibisyon at iaangkin ang pinakamataas na pwesto. Sa pamamagitan nito, sinipa ni Sam ang asul na lalaki at sinabi sa isang bulong. Walang personal na kaibigan. Negosyo lang. Sa pamamagitan nito, nilisan niya ang singsing at bumalik sa tunnel. Kabanata 486. Ang malakas at arroganting mga salita ni Sam ay nagpabaliw sa buong karamihan sa mga hiyawan. Sumipol ang mga naga at nagsimulang gumawa ng mga ikot ang mga tagapamahala habang nagsimulang magbigay ang mga tao ng mga regalo para sa mga mandirigma. Nang bumalik siya sa likuran, si Ironman ay pumunta para sa kanyang laban at bumalik na may isang walang kamali-mali na tagumpay. Wala siyang ginawa na katulad ni Sam. Pumunta lang siya doon, lumaban, at bumalik. Pagkatapos matapos ang mga bagong laban, nagkaroon ng pangunahing kaganapan ng araw na iyon. Ang laban sa pagitan ng mga nangungunang ranker ng late stage nascent division. Napansin ni Sam na mayroong isang maliit na screen malapit sa desk ng mga organizer na gumagawa ng mga matchup sa labanan.
Sa katunayan, malayo ito sa lugar kung saan nakatayo si Sam at ang grupo at marahil dahil sa mga katangian ng screen hindi nila nagawang makita ito. Ngunit inactivate ni Sam ang kanyang diskarte sa mata upang makita kung masasaksihan niya ito. Gusto niyang makita ang laban at tansyahin ang galing ng mga taong ito na mayroon ang kanilang mga tono ng balat. Mula sa sinabi ng Old Beast, ang mga half-noges, ang mga tao na may kulay na tono ng balat maliban sa berdeng kulay ay lahat supling ng isang naga at isang tao. Hindi niya alam kung ano ang kanilang katayuan, ngunit mula sa nakita niya hanggang ngayon, ang mga half-noges ay may medyo mataas na katayuan sa ibaba lamang ng mga naga at maaari silang yumako ng ilang mga tungkulin sa pangangasiwa at pamamahala. Ang mga tao na may kulay na tono ng balat ay may mas mababang katayuan kaysa sa half-noges at maaari silang maging mga sundalo at gwardya. Kung sugpuin ng human bloodline ang Naga bloodline, kung gayon sila ay ipanganak na tulad noon at kapag mas madilim ang lilam mas makapal ang Naga bloodline at malapit sila sa mga half-noges. Kung ang human bloodline at ang Naga bloodline ay balansehin ang bawat isa, sila ay magiging half-noges. Ang dalawang tao sa entablado ay talagang parehong malapit na maging half-noges. Mayroon pa nga silang ilang mga pisikal na pagbabago tulad ng mahahabang sanga, ngunit walang anumang kaliskis. Nagtataka si Sam kung gagana ang kanyang bloodline purification skill sa mga taong ito. Inihagis niya ang mga iniisip na ito at nasaksihan ang labanan sa pamamagitan ng screen sa malayo. Talagang brutal ang labanan at tila pantay na pinanood ang unang ranker at ang pangalawang ranker. Ito ay tulad ng isang old-fashioned na santukan. Nakikita niya ang espiritual na enerhiya na kumikinang sa paligid ng kanilang mga kamao at binti. Ngunit walang gaanong paggalaw ng binti. Nakatayo sila at pumutok ang entablado sa ilalim ng mga binti. Walang gaanong pag-iwas, tumatanggap sila ng mga suntok na parang baliw. Pareho silang matangkad na may 6.5 talampakan at malaki ang kanilang mga katawan. Kung ipagsawalang bahala ang pagkikinang ng espiritual na enerhiya at ang mga alon, ito ay magiging dalawang lasing na nag-aaway para sa isang babae kahit bago pa man makipag-usap sa kanya. Mamulong siya dito at inactivate ang diskarte sa mata. Mula sa lahat ng ito, mahuhulaan niya lamang kung gaano karaming mga suntok ang makakaya nilang tanggapin bago bumagsak. Walang kasanayan, walang mga diskarte, walang mga instinct sa labanan, walang galing. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos ang laban at nawala ng malay ang pangalawang ranker bago ang una, kaya idineklara ang unang ranker na panalo. Hindi naman dumating ang mga hiyawa ng madla sa pagkakataong ito, kakaunti at malayo sa pagitan. Lahat sila ay tumatahol at nagrereklamo. Ilang beses na natin kailangang makita ang isang ito. Sawa na kaming makita ang parehong tae. Sa tingin ko, sinusubukan itong gawin ng mga bastos na tao na ito ng sinasadya. Paano maaaring magkaroon ng mga bayag ang mga tao na gawin iyon sa arena, tiyak na pamamahala ang gumagawa nito. Pakiramdam ko, sinayang ko ang aking pera ngayon, pumunta kami dito dahil sa laban sa pagitan ng mga nangungunang ranker, ngunit nagbabangasan lang sila sa mukha ng isa't isa. Naging masaya ito sa unang pagkakataon, ngunit nakakabagot na ngayon. Tila hindi inaasahan ng mga organizer ang reaksyon. Naging natarante sila at hindi inaasahan na may mangyayaring ganito at para rin sa labanan sa pagraranggo. Naunawaan nila ngayon na ang hype ng laban na ito ay mas maliit kaysa sa inakala nila. Sa sandaling ito, dumating muli ang half-naga na nagdala sa kanila dito at nagsimulang gabayan sila sa kanilang patutunguhan. Naaalala ni Sam ang daan hanggang sa makarating sila sa opisina ng manggagamot na babae, ngunit pagkatapos noon ay nalito na naman siya. Dahil, sigurado siya na hindi siya dumating sa rutang ito dati. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumuko siya pansamantala. Kung hindi ito ang mundo na puno ng lason, natapos na sana niya ang mga plano niya ngayon. Bumalik sila sa selda. Kinabukasan, dinala silang muli at sa pagkakataong ito, ang pangunahing laban ay sa pagitan ng ilang mataas na ranker sa initial stage pre-transcendent division. Sa pagkakataong ito, nang dumating ang turn ni Sam, mayroong ilang mga hiyawan para sa kanya, ngumisi siya dito, tila nagkaroon ng epekto ang malakas na pagtahol kahapon. Lumakad siya sa entablado at tinitingnan din siya ng kalaban sa kabilang panig ng masama. Narinig ko na hinamon mo ang bawat cultivator sa aming dibisyon na papatayin mo kami, kung tatayo kami laban sa iyo. Kahit na hindi ko gusto ang lugar na ito ngunit walang paraan na hahayaan ko ang sino man na magsalita ng kalokohan tungkol sa akin na katulad noon. Papatunayan ko na kaya mo lamang magsalita ng malaki. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang madla. Ipakita mo sa kanya. Talagang nagsalita siya ng malaki kahapon. Pupunta ako dito para tingnan kung paano siya magpapataob. Ano, pumunta ka para sa isang casual na labanan? Akala ko pumunta ka para sa pangunahing kaganapan na katulad ko. Hindi mo ito alam, ngunit ang lalaking ito ay talagang nagsalita ng kaunti kahapon.
Isa siyang bagong mandirigma, ngunit sinabi niya na tatanggalin niya ang buong dibisyon. Mayroong isang hambog. At sa unang araw mismo. Bago iyan. At hindi nagtagal, nagsimula ang laban at sinimulan ni Sam na kahihiyan ang kanyang kalaban, tapos na ang lalaking iyon bago pa man niya mapagtanto. Muling sinampal ni Sam ang kalokohan sa kanyang kalaban at ginawang mawalan siya ng malay bago lisanin si Sam upang magbigay ng isa pang pahayag. Para sa aking susunod na laban, babaliin ko ang kaliwang binti sa sinumang kalaban na haharapin ko at isang kamay lamang ang gagamitin upang gawin iyon. Masyadong mahina ang mga taong ito at hindi magiging patas na gamitin ang parehong mga kamay sa kanila. Nang sabihin ito ni Sam, hindi lamang ang madla at mga organizer ang natigilan, sa ilalim ng arena, sa mga silid na mukhang isang koridor ng hotel, marami ring mga mandirigma na nanunood ng laban sa pamamagitan ng kristal na screen. Ang mga mandirigmang ito ay talagang ilan sa mga may mataas na ranggo. Kapag mas mataas ang palapag na kanilang tinutuluyan, mas mataas ang kanilang ranggo. At sino man ang makakapasok sa silid na iyon ay makakakuha ng isang screen sa kanilang silid upang panoorin ang laban, sila lamang ang madla na hindi kailangang magbayad ng anuman. Bumalik si Sam at nagpatuloy ang araw ng walang anumang mga kaganapan. Ngunit ang hindi niya alam ay naitala na siya ng lahat ng mga mandirigma anuman ang kanilang dibisyon. Dahil mahirap makatagpo ang isang taong basta-basta na mag-aayos sa kapaligiran dito at lumaban ng kusang loob sa arena. Iyon din nang sumali lamang sila. Pagkatapos ng lahat sila ay walang iba kundi mga alipin na pinilit na lumaban sa arena nang walang kanilang pahintulot. Dumating ang mga gantimpala pagkatapos umalis ni Sam at masaya ang mga organizer tungkol dito. Dahil, kapag nagbigay ang madla ng mga gantimpala pagkatapos ng laban, magkakaroon ng ilang mga kategorya para sa kanila. Ang isa sa mga ito ay ang gantimpala ng nagwagi, at ang isa ay ang gantimpala ng talunan at ang huli ay ang gantimpala ng labanan. Ang gantimpala ng labanan ay isang bagay na direktang napupunta sa arena para sa pag-oorganisa ng isang magandang labanan at isang maliit na bahagi lamang nito ang ibibigay sa mga mandirigma. Tulad ng para sa natitirang mga bonus, pupunta ang mga ito sa mga mandirigma ayon sa pagkakabanggit. Ngunit sa panahon ng unang tatlong laban, ang lahat ng mga bonus ay para sa organisasyon at ngayon ay nakakuha sila ng mas maraming mga bonus kaysa sa pangunahing labanan ng nakaraang araw. At ito ay isang casual na labanan lamang sa pagitan ng mga hindi rehistrado at hindi ranggong mandirigma. Agad nilang iniulat ito sa kanilang amo. Ang amo din ay isang nagaman na may madilim na lilang kaliskis at isang gintong glow sa gitna nila, tulad ng young master na lumitaw sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod. Nang marinig niya ang buong ulat, hindi niya maiwasang ngumisi. Mayroong isang bagong admission na tulad niyan. Iyan ay kawili-wili, sa pangkalahatan, ang mga taong narito lamang sa loob ng maraming taon ay magugustuhan ang kapaligiran sa arena at mas kaunti sa isang bagong inamin. At gumagawa pa nga siya ng ganoong kaguluhan. Siya ay sobrang arrogant na halos para bang sinusubukan niyang antagonize ang iba pang mga mandirigma. Huminto siya saglit at pagkatapos ng ilang pag-iisip, ngumisi siya muli at sinabi. Bayaran siya sa panalong bonus ngayon at ang panalong bonus na ibinigay ng madla. Ipakilala siya sa tindahan. Titingnan namin kung ano ang iniisip niya bukas. Kung talagang gawin niya ang sinabi niya ngayon, pagkatapos ay irehistro siya bilang isang Iron Class na mandirigma at ayusin ang mga laban para sa kanya tulad ng isang Iron Class na mandirigma. Maaaring nakatagpo tayo ng isang kawili-wiling tao sa pagkakataong ito. Kabanata 487. Pagkatapos ipadala si Sam sa kanyang selda, magpapahinga na sana siya at mag-iisip tungkol sa susunod na hakbang, ngunit ginambala siya ng isang tao, isang hafnaga ang lumitaw sa kanyang selda at binuksan ang takip, upang palabesan siya. Sumimangot si Sam dito at naging mapagbantay, ngunit ang nakakagulat sa kanya ay binigyan siya ng isang special ring at sinabi ng hafnaga. Ako ay isa sa mga supervisor ng mga mandirigma. Ang pangalan ko ay Faiday. Dahil mahusay kang gumanap at kumita ng isang mahusay na bonus para sa arena, kung mananalo ka sa laban bukas, irerehistro ka bilang isang mandirigmang Iron Class sa iyong kasalukuyang dibisyon at ang iyong mga laban ay may higit pang prioridad kasama ang mga perks na matatanggap mo. Sa pangkalahatan, kailangang manalo ang isa ng 5 laban sa isang hilera upang makuha ang ranggo na ito, ngunit pinahahalagahan ng aming amo ang iyong pagganap at binigyan ka ng pagkakataon. Sumama ka sa akin sa ngayon. Sa pamamagitan nito, sinundan ni Sam ang taong ito sa isang lugar. Muli na may Hogwarts magic na iyon, pumasok sila sa isang silid na walang anumang mga pinto. Sa loob ng silid, mayroong isang counter sa likod kung saan nakaupo ang isang matandang naga na may balbas. Hindi lila ang kanyang mga kaliskis. Ganap silang asol. Tila hindi siya isang naga na kabilang sa lungsod na ito. Lumakad si Faiday patungo sa counter at may ibinulong sa matandang lalaki.
Tiningnan ng matandang lalaki si Sam at tumango na sinagot ni Sam ng isang tango. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, bumalik si Fayday at sinabi kay Sam. Ito ang tindahan ng arena. Ito ay para sa mga mandirigma at ilang mababang antas na manggagawa na walang akses sa labas ng mundo. Maaari mo siyang tanungin ng anuman at bibigyan kanya kung hindi nito nilalabag ang mga patakaran ng arena at mayroon kang sapat na pambayad para dito. Kung ito man ay isang pagkain gusto mo o isang halamang gusto mo, ang mga gamot o maging ang isang babae na magpapainit sa iyong kama, siya ang tao. Tinatawag namin siyang shopkeeper. Kung gusto mo, maaari kang bumili ng isang bagay ngayon. Tumingin sa paligid si Sam at nakakita ng maraming mga item, mayroong maraming mga pills, potion, herbs, mga uri ng karne, at iba pang mga materyales na maaaring gamitin para sa mga armas. Medyo naguluhan si Sam nang makakita siya ng mga materyales at nagtanong. Pinapayagan bang gumawa ang mga mandirigma ng kanilang sariling mga armas? Mayroong isang forge sa loob ng arena premises na gumagana lamang para sa mga mandirigma. Maaari mo itong gamitin upang gawin ang iyong sariling armas kung alam mo kung paano gawin ito, ngunit kailangan mong magbayad ng isang presyo. Kung hindi mo kaya, maaari ka ring magbayad para sa isang artisan ng arena upang gumawa ng isang armas, ngunit kailangan mong kunin ang kinakailangang mga hilaw na materyales mula sa tindahan. Hindi magbibigay ng anuman sa kanila ang artisan. Sige. Pagkatapos nito, tiningnan ni Sam ang isang libro sa counter at napansin na tila isang katalog ng mga item. Ito ang lahat ng mga item na magagamit sa loob ng tindahan, maaari mo itong makuha anumang oras na gusto mo, mayroong maging mga presyo na nakalista sa kanila. Sabi ng shopkeeper sa isang masungit na tono. Salamat. Sa pamamagitan nito, sinuri ni Sam ang katalog at nagulat sa koleksyon ng mga item na ibinebenta. Mayroong lahat ng uri ng hilaw na materyales na ganap na hindi magagamit sa nakaraang planeta, at makatwiran din ang presyo. Pagkatapos ng ilang oras, kinuha ni Sam ang ilang uri ng hayop na karne. Ito ay isa sa mga hayop na hindi naging nakakalason dahil sa kapaligiran, tulad ng mga tao pinilit silang mag-mutate sa kapaligirang ito ngunit nakuha lamang nila ang kaligtasan sa sakit, hindi ang mga katangian ng lason. Ang ibon na ito ay talagang isang uri ng kidlat na hayop at isang USA pa. Magiging mahusay na kainin. Sa palagay ko maaari akong magluto para sa aking sarili, tama ba? Tanong ni Sam sa supervisor. Nang tumango ang huli, sinimulan niyang bilhin ang karne ng hayop ng USA at iba pang mga herbs na maaaring gumana bilang isang pampalasa. Pagkatapos halos walang laman ang lahat ng kanyang nakuha bilang mga gantimpala, bumalik siya sa kanyang selda ng masaya. Bago dumating ang pagkain na maaaring supuin ang mabagal na lason, sinimulan na ni Sam na magluto sa isang maliit na cauldron. Hindi niya ginamit ang cauldron bilang isang mangkok, ginamit niya ito bilang isang lalagyan upang hawakan ang apoy at inihaw ang karne ng USA na nababalutan ng iba't ibang mga herbs. Hindi nagtagal, napuno ang selda ng isang mahusay na samyo. Ibinigay ni Sam ang kalahati ng pagkain kay Arman at pareho silang natulog ng may kasiyahan. Samantala, sa loob ng isang silid, malapit nakatingin ang isang tao sa nangyayari sa silid ni Sam sa loob ng isang screen. Wala silang napansin na kainahinala, kaya pagkatapos lamang nila itong pinalampas. Kinabukasan, muli silang dinala pabalik at sa pagkakataong ito, ang pangunahing laban ay sa pagitan ng ilang mataas na ranker sa Initial Stage Pre-Transcendent Division. Sa pagkakataong ito, nang dumating ang turn ni Sam, mayroong ilang mga hiyawan para sa kanya, ngumisi siya dito, tila nagkaroon ng epekto ang malakas na pagtahol kahapon. Lumakad siya sa entablado at tinitingnan din siya ng kalaban sa kabilang panig ng malungkot. Sinabi ko nagagamit lamang ako ng isang braso at babaliin ang kaliwang binti ng kalaban. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, mas magandang sumuko ng tahimik. Arroganting piraso ng tae. Huwag kang umutot ng labis mula sa iyong bibig. Tila nasanay ka sa pagkain ng tae sa lahat ng oras. Nang marinig ito ni Sam, bigla niyang naalala ang masasarap na pagkain ni Maki at kung paano niya tinikman ang mga ito. Bigla siyang nagalit. Paano siya nang ahas, na ginagawa siyang makita ang larawang ito. Kaya, gumawa ng isang galaw si Sam, inilagay niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang bulsa ng pantalon at ipinakita ang kanyang kaliwang kamay patungo sa kanya na nag-provoke sa kanya na lumapit sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kalaban ay isang salamangkero. At elementong apoy pa, naghagis siya ng isang fireball bilang isang sagot para sa provokasyon ni Sam. Iniwasan ito ni Sam at biglang bumuukol ang kanyang mga kalamnan sa binti habang sinisipa niya ang entablado at sumugod pasulong. Nawala siya na nag-iiwan ng isang after image at dumating mismo sa harap ng kalaban at pak! Ang isang malinis at malutong na sampal ay dumapo sa mukha ng kalaban at isang ngipin ang lumipad palabas sa kanyang bibig habang bumagsak siya, nauna ang mukha.
Mayroong isang nakamamanghang katahimikan ang arena sa isang segundo at kalaunan mayroong isang pagtawa na maaaring yumanig sa buong stadium. Tumayo ng mahina ang kalaban at nasa isang pagkahilo, hindi niya inaasahan na babagsak siya sa isang sampal. Sinong sinabi mong kumakain ng tae? Sumigaw ng malakas si Sam habang lumalapit siya muli. Sinaktan niya siya diretso sa mukha ng muli. Hindi siya tumigil doon at nagpatuloy sa pagbubugbog ng kalokohan sa isang kamay. Hinawakan pa nga niya ang lalaki sa kanyang binti at sinimulang ihampis siya sa entablado. Mahilig si Sam sa pagkain. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang paglilinang, hindi niya kailangang kumain araw-araw, sa katunayan, hindi na nga niya kailangang kumain kung patuloy siyang nakatuon sa paglilinang at kumukuha ng ilang potion ng pills. Ngunit hindi lamang niya hindi gusto ang mga potion at pills, ngunit isa rin siyang tagahanga ng pagkain. Ngunit dahil sa lalaking ito, sa tuwing nakakakita siya ng pagkain at malapit ng kainin ito, maaalala niya ang tae. Paano yun mapapatawad? Pagkatapos siyang hampasin ng husto hanggang sa nabali ang lahat ng mga buto sa kanyang katawan, tanging ang kanyang kaliwang binti na hawak ni Sam ang nanatiling buo. Sinabi niyang babaliin niya ang kaliwang binti, ngunit halos binasag niya ang bawat buto sa kanyang katawan. Sa wakas ay nagsawa si Sam at itinapon ang lalaking ito at sa wakas ay inanunsyo ng referee ang pagtatapos ng laban. Sumabog ang madla sa mga hiyawan at isa sa kanila ay sumigaw ng buong lakas. Ano ang gagawin mo sa susunod na laban, sabihin mo sa amin. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, tumigil ang lahat sa kanilang mga hiyawan. Papasayawin ko siya na parang manok. Sa pamamagitan noon, umalis si Sam sa loob ng mga hiyawan ng madla. Si Faiday, na nanunood ng insidente ay nakangiti. Ang paraan ng paggawa ni Sam ng mga bagay ay nagbibigay ng mas maraming kita, ngunit nakalulungkot na ang pamamaraang ito ay hindi maaaring gamitin ng lahat ng mga mandirigma. Ngunit hindi siya ganoon kadismaya, dahil naramdaman niya na maaaring magdala si Sam ng isang malaking sorpresa sa kanya. Kabanata 488. Pagkatapos na may padala si Sam pabalik sa silid, naghihintay na si Faiday sa kanya, hindi na siya dinala diretso pabalik sa selda. Nanalo rin si Arman sa pangatlong laban at talaga nga namang magpapatuloy pa siya sa paglaban. Sa 31, 7 na lamang silang natitira. Para sa natitirang mga ito, walang nakakaalam kung saan sila dinala. Pagkatapos bumalik ng mga bagong lalaki sa kani-kanilang selda, dinala si Sam sa maliit na pribadong silid kasama si Faiday. Hindi sila nagsalita at nanatiling tahimik sa loob ng 10 minuto at si Faiday ay nagsalita lamang pagkatapos na may dumating na tagapagsilbi at nagbigay ng isang special ring. Pagkatapos tingnan ang mga nilalaman ng tatlo, medyo nagulat siya ngunit binigay pa rin sa kanya ang isa sa mga ring. Ito ang bonus ng panalo na binigay ng mga customer. Likas na binigyan siya ng maraming bonus ng madla pagkatapos ng kanyang nakakabaliw na pagganap. Sumulyap siya sa loob ng ring at medyo nagulat din siya. Ngunit hindi niya ganap na ipinakita iyon sa kanyang mukha. Tiningnan siya ni Faiday na may interes at sinabi. Mula ngayon, isa kang Iron Level Middle Stage Nascent Division na mandirigma. At ako ang iyong magiging supervisor. Bago mo malaman kung ano ang mga perks na makukuha mo at kung anong uri ng mga laban ang iyong mararanasan, dapat mong malaman kung paano gumagana ang sistema dito. Sa bawat dibisyon, mayroong 5 antas ng mga mandirigma at magiging 6 ito kung isasama mo ang mga bagong inductee. Ngayon ang 5 grado ay magiging gold level, silver level, bronze level, iron level at ang huli ay isang casual fighter. Sa tuwing kinukuha ang mga bagong inductee, halos maglalaban-laban sila sa kanilang sarili, bago makuha ang katayuan ng isang casual fighter. Ang mga casual fighter ay maglalaban-laban sa kanilang sarili hanggang sa makapasok sila sa mas mataas na mga ranggo at subukang maging isang iron level fighter. Kung ang isang casual fighter ay masyadong malakas at humahamon ng mga kalaban at nakakuha ng isang 5-win streak, kung gayon siya ay itataas sa iron level fighter. Mula rito, ikakabit na ang mga ranggo. Sa ngayon, mayroong 30 mga iron level na mandirigma at ikaw ang 31. Maaari mong taasan ang iyong mga ranggo sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga kalaban. Sa itaas mo, mayroong 20 mga bronze level na mandirigma, 10 silver level na mandirigma, 5 gold level na mandirigma. Ang 3 nascent division ang may pinakamaraming mga mandirigma sa lahat ng mga dibisyon at 3 sa kanila ay mayroon o kulang na parehong bilang ng mga mandirigma. Para sa isang iron level na mandirigma, kailangan mong lumaban tuwing 3 araw, upang ituring na aktibo at para sa bronze level na mandirigma, kailangan mong lumaban ng kahit 1 beses tuwing 5 araw, para sa silver level na mandirigma 1 beses bawat linggo, at para sa mga gold level na mandirigma, 2 beses bawat buwan. Makakatanggap ka lamang ng buwanang allowance kung itinuturing kang aktibo. Bukod doon, magkakaroon ka ng bagong tirahan.
Isa pang bagay na dapat mong malaman ay mayroong maraming mga supervisor dito at ang mga supervisor ay responsable para sa mangyari ang mga laban. Kahit na, ang mga nascent division ang may pinakamaraming mandirigma, ang natitirang mga dibisyon ay walang mas kaunting bilang ng mga mandirigma. Hindi gaanong kalaki ang pagkakaiba. Para sa mga supervisor na responsable para sa mga nascent division, mayroong 4 sa kabuuan. Kinukuha nila ang responsibilidad na hindi lamang ayusin ang mga mandirigma kundi pati na rin kunin ang mga mandirigma sa ilalim ng kanilang pakpak at alagaan sila. Anumang mga pinsala, pangangailangan ng mga mandirigma sa ilalim ng kanilang pakpak ay responsibilidad ng supervisor. Sa kasalukuyan, ang 3 supervisor ay mayroong 50 mga mandirigma sa ilalim nila at ako lamang ang mayroong 45 at ikaw ang magiging ika-46. Uupo kami ng magkasama at titingnan kung sino ang mahusay na tumutugma sa kung sino at itatakda ang laban. Sa tuwing itinakda ang laban ang mga tiket ay direktang mapupunta sa arena, ang mga bonus ng labanan na binibigay ng madla ay bahagyang mapupunta sa mga supervisor at ang bonus ng nagwagi ay mapupunta sa nagwagi, ang bonus ng talunan ay mapupunta sa talunan. Kung gusto ng supervisor, maaari siyang magbigay ng ilan sa kanilang gantimpala sa mandirigma. Ganito gumagana ang mga bagay. Ang sistema ng pagraranggo ay pagpapasya ng arena at mayroong iba't ibang mga kadahilanan na gumaganap. Ang bilang ng mga panalo, ang mga mandirigma na iyong natalo at katulad nito. Para makapunta ka sa bronze rank mula sa iron rank, kailangan mong magkaroon ng 10-win streak. Kung hindi, kahit gaano ka karaming lumaban, hindi mo magagawang maging isang bronze rank, maaari kang manatili sa rank 1 ng iron level, sa mahabang panahon, ngunit walang ibig sabihin iyon kung wala kang winning streak. Iyon lang ang dapat mong malaman sa ngayon. Kung mayroon kang anumang mga pagdududa, tanungin mo ako. Sir, bakit napakakaunti ng mga mandirigma? Kung tama ang sinabi mo, dapat ay mas maraming mandirigma sa dibisyon, tama ba? Hindi naman ganoon kahirap makamit ang 10-win streak. Siyempre, magiging madali itong manalo ng 10 beses sa isang hilera. Ngunit ang hindi mo alam ay hindi mo maaaring piliin ang iyong mga kalaban at ginagawa namin iyon, kaya karaniwang nawalan ka ng pagkakataon na labanan ang mas mababang mga ranker kaysa sa iyo na sa karamihan ng mga kaso ay magiging mas mahina kaysa sa iyo. Para naman sa win streak, ang 10 laban lamang na iyong napanalunan laban sa mas mataas na mga ranker ang isa sa alang-alang. Iyon ay nangangahulugang ikaw ang magiging challenger sa 10 laban na iyon. Para sa mga laban na iyong napanalunan kapag hinamon ka ng mas mababang mga ranker, makakatanggap ka ng mga bonus at bibilangin ang mga ito bilang iyong aktibidad, ngunit hindi sa win streak. Kahit na nakamit ang lahat, kailangan nilang makaligtas sa lahat ng mga laban. Hindi mas kaunti ang rate ng kamatayan. Kaya, mag-ingat at huwag mamatay. Mayroon kang iyong susunod na laban bukas sa ika-30 ranggo na iron level. Dadalhin ka ng tagapagsilbi sa tindahan kung gusto mo, kung hindi, maaari kang bumalik sa iyong selda. Makukuha mo ang iyong bagong tirahan pagkatapos ng laban bukas. Pumunta si Sam sa tindahan at bumili ng isa pang uri ng karne at bumalik sa selda. Doon ay muli niyang niluto ang karne at kumain kasama si Arman. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod at hindi nagtagal ay dumating ang oras para sa susunod na laban. Kinabukasan, dinala siya sa arena, hindi lamang siya, marami ring mga casual fighter ang lumaban at sa araw na iyon napagtanto niya na mayroong higit sa isang battle arena. Mayroong 2 pang arena na nagho-host lamang ng mga casual fight. Dinala si Arman doon para sa kanyang laban ngayon. Nang dumating ang laban ni Sam, ginawa niya ang sinabi niya. Ginawa niyang parang isang maliit na sanggol ang kalaban at pinaglaruan siya ng labis, na gusto niyang umamin ng pagkatalo, ngunit hindi siya hinayaan ni Sam. Hinabol niya siya at hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Dumaikit siya sa kanya na parang puti sa bigas at binugbog ang bibig ng labis kaya halos gumuho ang panga at sa paghingi ni Sam pumayag pang ang kumilos na parang manok. Pagkatapos lamang noon, pinakawalan niya siya. Muling naghiyawan ang madla. Sa ilang kadahilanan, nagustuhan nila ang mayabang at sadistang pag-uugali ni Sam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya gumawa ng anumang mga komento at nilisan ang entablado. Nang bumalik siya sa silid, kasama ni Faiday ang isa pang 3 lalaki na tila ang natitirang 3 supervisor. Nang tumingin siya kay Sam, tinawag niya siya at pareho silang nagtungo sa pribadong silid. Sa lalong madaling panahon, naroon ang mga bonus at nakuha ni Sam ang kanyang bahagi. Ngunit hindi agad umalis si Sam, sa halip, sinabi niya. Sir Faiday, gusto mo bang kumita ng mas maraming pera? Ano, maaari kitang tulungan na kumita ng mas maraming pera. Naiintindihan ko ang madla at kung gusto mo, maaari nating ibenta ang laban ng mas mahusay. Sabi ni Sam sa isang seryosong tono.
At paano mo gagawin iyon? Sabi ni Fayday sa isang medyo sarkastikong tono. Maaari ko bang itanong kung kaibigan ka sa sinumang ibang supervisor sa natitirang tatlo? Paano kung ako? Kung mayroon kang isang kaibigan, mayroon akong isang paraan na maaaring makinabang sa inyong dalawa at sa mga mandirigma sa ilalim ninyo. Siyempre, hindi ito ilang hanggal na match fixing at rigging ang resulta. Magiging ganap na tunay ang mga laban. Gumawa lamang ng ilang mga pag-aayos at maaari kang kumita ng mas maraming pera mula rito. Talaga, mas magandang huwag kang mag-bullshitting, maganda ang pakiramdam ko dahil sa iyong bonus sa laban, kaya pakikinggan ko ito. Ngunit kung hindi ko gusto ang ideya, mas magandang maghanda kang harapin ang mga kahihinatnan. Nagtiwala si Sam at nagsimulang magsalita. Hindi nagtagal, si Fayday ay may mga mata na puno ng sorpresa at nakatuon siya sa pag-uusap habang nagtatanong siya ng mga pagdududa. Pagkatapos ng kalahating oras, tumakbo palabas si Fayday sa silid at nakipagkita sa tatlong supervisor sa muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakipag-usap, sa halip ay hinawakan niya ang isa sa kanila at hinaila siya papasok. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng isa pang pag-uusap. Pagkatapos ng isa pang oras, sa wakas ay lumabas silang tatlo at tumakbo muli ang tatlong supervisor upang irehistro ang mga laban sa susunod na araw. Ngumingisi si Sam mula tainga hanggang tainga habang umaalis siya para sa kanyang silid. Mayroon siyang napakaraming mga patay na dulo sa arena na ito at magiging isang masamang desisyon ang pumunta dito kung ganito ang sitwasyon. Kahit na mayroon siyang maraming oras, kailangan pa rin niyang maghanap ng isang paraan upang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa mundong ito hanggat maaari. Kaya, hindi niya maiwasang sumugal at sumugal sa iba't ibang mga pamamaraan at ang pag-uusap kay Fayday ay isa sa mga pamamaraang iyon. Kabanata 489. Pagkatapos na maipadala si Sam palabas ng kanyang selda, talagang dapat makakuha siya ng bagong tirahan kahapon, ngunit gustong subukan ni Fayday ang bagong publicity stunt at nakalimutan na niya ito. Gayunpaman, hindi siya nagrereklamo tungkol sa lugar na ito. Pagkatapos dumating sa likod ng entablado na silid ng arena, nakipagkita si Sam kay Fayday at sa isa pang supervisor na nakikipagtulungan sa kanila at ang kanyang pangalan ay Ferran. Ngayon, inirehistro ng parehong supervisor ang dalawang laban sa pagitan ng mga mandirigma sa ilalim nila. Isa sa mga ito ay para kay Sam. Parehong mayroong dalawang mandirigma sa tabi nila ang mga supervisor. Hindi ang unang laban ang laban ni Sam, pumasok ang iba pang mga mandirigma sa singsing at nagsimulang lumaban. Kahit ngayon, hindi masyadong mababa ang madla. Hindi bababasa, yaong mga gustong makita si Sam ay dumating pa rin. Bawat araw, pagkatapos matapos ang mga laban mayroong isang anunsyo ng mga laban sa susunod na araw sa loob ng arena at mayroong ding isang nakasulat na paunawa sa pasukan ng arena. Walang iba pang plano sa marketing maliban dito. Hindi alam ni Sam kung paano gumagana ito, ngunit mula sa kanyang usapan kahapon kay Fayday, naunawaan niya na ang karamihan sa mga taong pumupunta dito ay mga anak ng maharlika na walang gaanong talento at paminsan-minsan ilang mataas na uri na maharlika. Ang natitira sa kanila ay higit sa karaniwan ng mga nagtatrabahong tao. Maaari pa rin silang ituring na mayaman. Mayroon pang ang ilang VIP na madla sa mga unang hanay. Walang nakuhang anumang higit pang impormasyon si Sam. Pagkatapos ng lahat, kailangang mas magtiwala sa kanya si Fayday upang ibigay iyon sa akin. Ang unang bagay na natutunan nila sa lugar na ito ay hindi sila dapat magbigay ng anumang pagkakataon sa mga mandirigma na makatakas. Mayroong maraming mga kaso kung saan sinubukan ng mga mandirigma ang kanilang makakaya upang takasan ang lugar at marami sa kanila ang sumubok ng kanilang makakaya upang makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat makakaya nila nang walang alam ng sinuman. Mayroong pang ang ilang mga kaso na halos nagtagumpay. Kaya, hindi nila maaaring basta-basta na ibunyag ang anumang impormasyon, kahit na magiging hanggal na isipin na gustong tumakas ni Sam sa pamamagitan ng pangingisda ng impormasyon ng direkta mula sa supervisor. Pinanood nila ang laban sa pamamagitan ng screen at hindi nagtagal, nagsimulang lumakad si Sam sa isa sa mga tunnels habang ang kanyang kalaban ay dumaan sa isa pa. Samantala, hindi pa tapos ang labanan sa arena. Ngunit nasa mga huling yugto na ito. Ang labanan ay higit na isang panig at ang panalo ay ang mandirigma na kabilang kay Ferran. Sa dalawang suntok pa, tapos na ang laban. Kahit na ito ay kasing one-sided ng laban ni Sam, masyado itong nakakabagot. Walang kabaliwan na ipinakita ni Sam sa pagpapahirap sa kanyang kalaban na naruroon sa laban na ito. Masyado itong matamlay at hindi masyadong natuwa ang karamihan, hindi bababa sa ang mas mataas na antas na madla na silang nagbibigay ng kita sa arena ay hindi naghiyawan o pumapalakpak. Nang matapos ang laban, ipinakita ng nagwagi ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang mga kamay sa hangin.
Ngunit sa sandaling ito, binuhusan ng isang malamig na boses ang malamig na tubig sa kanyang tagumpay. Umalis ka na. Gaano karaming oras ang kailangan mo upang ipakita ang kahabag-habag na tagumpay na ito? Natigilan ng buong arena, hindi nila ito inaasahan. Pagkatapos makita ng madla kung sino ang nagsasalita, muli silang sumabog sa mga hiyawan. Nakatayo si Sam sa pasukan ng tunnel na may hindi matiigang ekspresyon. Nang tiningnan siya ng nagwagi sa laban, nadama niya ang pagkabigo at ang kanyang mukha ay naging baluktot sa galit. Medyo sikat si Sam sa mga mandirigma. Karaniwan, walang anumang kontak ang mga puzzle fighter sa isa't isa, ngunit hindi totoo ang pareho para sa mga nakaranggong mandirigma. Bawat araw, magkakasama silang kumakain at ang ilan sa kanila ay nag-uusap sa pagitan ng kanilang sarili. Mayroon silang mga individual na screen sa loob ng kanilang silid upang mapanood nila ang mga laban. Kaya, alam nila na si Sam ay naging mandirigmang iron level nang walang isang winning streak. At siya rin ang tanging isa sa mga puzzle fighter na nasiyahan ng labis sa arena. Ginawa siyang maalala ng mga nakakabaliw niyang pamamaraan sa pakikipaglaban at baluktot na pagpapahirap sa kanyang nakaraang 3 kalaban. Narinig nila ang mga salita na sinabi niya tungkol sa pagkatalo sa bawat ibang tao sa dibisyon, ngunit walang nakialam, hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang mayabang. Ngunit ngayon, inis siya, hindi niya inaasahan na uulanan ni Sam ang kanyang parada. Hindi mo ba naiintindihan? Umalis ka na, ang laban ko ang susunod. Hindi napigilan ng mandirigma sa entablado. Ingatan mo ang iyong sinasabi, munting puta. Gawin mo ako, sabi ni Sam sa isang mapanghamak na tono. Sa sandaling ito, halos sumabog ang bungo ng mandirigma mula sa galit at gustong patayin si Sam. Siya rin ang isa sa mga iilan na nasiyahan sa Athens yung dinala sa kanya ng arena. Kaya, tinatamasa niya ang kanyang tagumpay. Ngunit kailangan lang talagang dumating ni Sam at gawing mas masahol ang mga bagay. Akmang gumawa siya ng isang galaw, ngunit naunahan siya ni Sam, ginamit niya ang phantom step at lumitaw mismo sa ilalim ng entablado, habang nawala ang hadlang, walang mga paghihigpit, hinawakan niya ang binti ng mandirigma na iyon gamit ang kanyang kamay at hinaila lamang siya pababa at sinampal ng diretso sa mukha. Ang mandirigma ay nasa pinaka-nakakahiyang posisyon, natigilan siya at bago siya bumalik sa kanyang mga senses, hinailan niya siya pababa ng entablado at itinapon siya patungo sa tunnel. Pagkatapos ay umakyat si Sam sa entablado at sumenya sa kanyang kalaban na umakyat. Nagsimulang tumawa ng hysterical ang karamihan. Hindi nila inaasahan na mapapahiya ang nagwagi ng laban sa ganitong lawak. Hindi alam ng referee na nakakita kay Sam at sa kanyang kalaban kung paano ayusin ang sitwasyon, kaya sinimulan na lang niya ang laban. Hindi nagtagal ang labanan, ang kalaban ay ganap na napahiya. Halos pareho siya sa nakaraang nagwagi. Nasiyahan ng madla sa panliligalig na pagkatao ni Sam at habang paalis na sana siya, nakita niya na naroon pa rin ang dating nagwagi. Oh, gusto mo pa ba? Tanong ni Sam nang nagmamaliit at hindi nakayanan ng lalaking iyon at gumawa ng isang galaw. Habang malapit ng magbanggaan silang dalawa, pinigilan sila pareho ng referee at dumating ang mga tagapagsilbi na tumatakbo upang pigilan sila. Patuloy na sumisigaw si Sam sa kanya habang hinihila siya pabalik. Halika, munting piraso ng tae ka. Lumapit ka sa akin kung kaya mo. Gagawin kitang magmakaawa na parang aking puta. Nagsimula siyang sumigaw ng lahat ng uri ng mga kalapastanganan na parang baliw at ang karamihan ay ganap na nagalit. Hindi nagtagal, pumasok ang mga supervisor sa singsing at pinigilan silang pareho. At binaygo nito ang karamihan, nagkaroon ng problema na ekspresyon si Faiday habang sinabi niya sa madla. Bukas, gagawa kami ng isang laban sa pagitan nilang dalawa. Muling naghiyawan ang madla. Ganap na naalis ang kaguluhan. Nang kalkulahin ang mga bonus, ang 3 sa kanila ay tuwang-tuwa. Ang natitirang 2 supervisor ay nagbubunyirin mula sa gilid. Akala nila na mapapasok sa gulo sina Faiday at Feren sa paggawa nito. Ngunit ang hindi nila alam ay, pagkatapos silang tawagin ng amo, na siyang naga na may kulay ginto na kaliskis, ipinaliwanag nila ang buong sitwasyon. Ito ang lahat ng plano ni Sam na ibenta ang laban. Ginawa ni Sam ang planong ito pagkatapos maunawaan ang madla. Ang pagkamuhi ng mga naga sa mga tao ay tila likas. Hindi sila makapaghintay na makita silang pinahirapan pa, partikular sa mga kamay ng kanilang sariling uri. Kaya, nagustuhan nila ang baluktot na pamamaraan ni Sam at tinamasa ito. Gusto ni Sam na gamitin ang kanilang kalikasan upang makakuha ng mas maraming kita. Dahil gusto nila ang salungatan at labanan ng labis, gusto niyang bigyan sila ng mas masarap na isa. Ano ang mangyayari kung mayroong personal na salungatan na kasangkot? At nakuha nila ang sagot. Ang mga bonus ngayon ay higit pa sa matagumpay na pangunahing laban at nakakuha sila ng ilang seryosong benepisyo mula dito. Tuwang-tuwa ang amo at hindi na niya itinuloy pa ang bagay.
Sa katunayan, nagbigay pa nga siya ng higit pang mga pribilehiyo para sa pareho sa kanila at isang bagong pasilidad ang ibinigay sa mga mandirigma sa araw na iyon. Maaaring panoorin ng mga mandirigma ang laban ng iba sa arena kasama ng madla at ang kanilang mga upuan ay kahit na nakaayos sa isang panig ng arena ng partikular at hindi ibinebenta. Ito ay upang matiyak na mas maraming mga salungatan ang mangyayari sa pagitan ng mga mandirigma at mas maraming laban ang magbibigay ng mas maraming pera. Hindi kinuha ni Sam ang pagbabago ng tirahan. Kailangan niyang manatili kay Ironman sa kasalukuyan at may ilang mga dahilan para doon. Nagpasya siyang babaguhin nila ang tirahan ng direkta pagkatapos maging iron level din si Ironman. Nagkakaroon din siya ng patuloy na mga laban araw-araw at mula bukas magiging iron level din siya. Para sa dahilan, nagsasaliksik siya ng isang bagay at si Ironman ang kanyang tanging paksa ng pagsubok sa kasalukuyang sitwasyon. Kinabukasan, nagpatuloy ang labanan at sinimulan ni Sam na bugbugin ang kalokohan sa kanyang kalaban, puno ang arena at puno din ang mga mandirigma na partikular na upuan. Ang mga mandirigma na nakaupo roon ay biglang nakaramdam ng ginhawa at isang pakiramdam ng kalayaan habang naranasan nila ang tanawin bilang isang normal na madla. Ngunit hindi kinuha ng isa sa kanila ito tulad ng iba. Galit siya at nagalit dahil ang isa na natalo sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang kapatid. Kabanata 490. Nang makita ni Sam ang layunin na pumatay na nagmumula sa lalaking iyon sa fighter audience, alam niyang nagtagumpay ang kanyang plano. Gusto niyang lumikha ng isang patuloy na alitan sa isang grupo ng mga mandirigma at gawin itong batayan ng kanyang pag-akyat sa arena na ito. Dadagdagan niya ang kanyang ranggo at dadagdagan niya ang kita sa parehong oras, upang makita siya ng arena bilang isang asset na hindi maaaring itapon. Kahit na, kailangan niyang maghanap ng isang paraan upang malagpasan ang arena at pumasok sa lungsod upang makakuha ng mas maraming impormasyon at ang pamamaraan ay mag-iiba batay sa taong nakaupo sa itaas ng arena na ito at kinokontrol ang buong negosyo na ito, ngunit ang batayan ay tiyak na batay sa kanyang pagiging sangkot sa arena sa pamamagitan ng labis. Dahil, kahit sino ang nagpapatakbo ng arena, tiyak na hindi siya ang tuktok ng lungsod, maaari siyang maging isa sa mas mataas na antas na supling ng lungsod, ngunit hindi ang tuktok ng pyramid, kung iyon ang kaso kung gayon madali ang plano at kahit na hindi, ito ay magiging medyo mahirap. Ngunit hindi pipigilan niya ang kanyang plano. Kaya, sa loob ng mga sumunod na ilang araw, ang ginawa lamang ni Sam ay saktan ang natitirang mga mandirigmang iron level at magkaroon ng laban ng lantaran mismo sa harap ng arena at parehong madla ang dumarating araw-araw. Ang nakakagulat kay Sam ay hindi niya kailangang gumamit ng elemental na enerhiya kahit isang beses. Maliban sa isang pagkakataon, ginamit niya ang Phantom Step upang simulan ang alitan, hindi siya gumamit ng kahit isang elemental na pag-atake. Nagsimulang isipin ng lahat ng sila ay isang mandirigma at kabilang doon si Faiday. Pagkatapos ng isang linggo, 7 tuloy-tuloy na madaling panalo, gumawa si Sam ng isang malakas na pahayag sa arena. Pinagpagyerin ko ang 7 mandirigmang iron level at walang sino man ang pumilit sa akin na gumamit ng elemental na enerhiya. Gusto kong tanungin, mayroon bang kahit isang tunay na mandirigma sa iron level? Sumpa, nababagot na ako. Gusto kong hamanin ang lahat ng mga taong ito sa isang solong araw. Isang buong araw sa arena, papagpagurin ko ang lahat ng natitirang mga iron level na mandirigma, sana ay maaligan iyan ng ating supervisor. Lumayo si Sam habang iniiwan niya ang mga salitang ito. Natigilan ang madla, ngunit sumiklab ang lahat sa kasabikan. Nang makarating si Sam sa likod ng entablado, nagpapanik si Faiday na parang baliw. Hindi niya inakala na magsasabi si Sam ng ganoong bagay at gagawin niyang mga kaaway niya ang lahat ng mga mandirigmang iron level. Wala ka bang isip? Bakit mo sasabihin iyon? Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling simulan ng isang laban na katulad niyan? Sa iyong kasalukuyang ranggo, kailangan mong lumaban ng hindi bababa sa 25 pa upang matalo ang lahat ng iron level na mandirigma. 25 lang. Mangyaring huwag magpanik. Pumunta ka lang sa iyong amo, sabihin mo sa kanya na gusto kong gawin iyon. Pagkatapos ng 3 araw, kapag natalo ni Ironman ang susunod na 3 kalaban at napunta sa antas ng bronze, lalabanan ko ang lahat ng natitira. Isipin kung anong uri ng palabas ang magiging iyon. Bukod sa mga bonus, hindi mo ba iniisip na magagawa mong makuha ang atensyon ng mga nangungunang aso ng lungsod? Ihayag lamang ang laban at gawin ang impormasyon sa daloy na ito sa buong lungsod. Imbitahan ang mga nangungunang aso bilang mga espesyal na bisita nang walang anumang bayad sa pagpasok. Alam mo ba kung anong uri ng atensyon ang makukuha mo? Sir, kung gusto mong maging brutal ako ng tapat, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi kinikita ng arena ang buong potensyal nito. Walang mga nangungunang aso na pumupunta dito at nanunood ng mga laban dahil walang kasabikan sa mga laban. Dadala ako ng kasabikan na iyon.
Pumunta ka at tanungin ang iyong amo at sabihin mo sa kanya na tanggapin ito at magpadala ng mga imbitasyon sa mga nangungunang aso, kung hindi iyon sumusunod sa mga patakaran, bilhin ang mga tiket sa lahat ng mga nangungunang aso mula sa aking pera, nag-iipon ako mula sa nakaraang 5 laban at babayaran ko mula sa aking personal na bulsa kung gusto mo. Magtiwala ka lamang sa akin at ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kita. Kung hindi ito gumana, kung gayon hindi na ako kukuha ng anumang uri ng bonus sa laban para sa natitirang bahagi ng arena. Sabi ni Sam nang may kumpiyansa at walang magawa si Fayday kundi ang sumunod. Dahil sa kaloob-looban niya ay gusto niyang makita kung ano ang mangyayari. Walang mandirigma na naglakas loob na gawin iyon sa arena at matagal nang umiiral ang arena. Medyo nag-aalala siya gayunpaman. Ngunit sa kabila noon, naglakas loob siya at nagpunta upang makipagkita sa amo. Nang makipagkita siya sa kanya at ipinaliwanag ang lahat, umupo ang amo doon sa pagmumuni-muni. Iniisip niya kung gagana ito o hindi. Sigurado ka ba, gusto niyang gawin iyon? Oo. Hindi lamang iyon, sa tingin ko maaari naming imbitahan ang lahat ng mga duke at maharlika at kung maaari, ang pamilya ng imperyo sa laban. Anong sinabi mo? Ang mga duke at pamilya ng imperyo. Nababaliw ka na ba? Hindi sir, isipin mo ito. Ikaw at ang iyong nakatatandang kapatid ay parehong mga prospect para sa hinaharap na pinuno ng pamilya. Ngunit binigyan siya ng mas maraming pribilehiyo kaysa sa iyo. Alam mo na sa iyong pamilya, ang mga young master na ipinadala sa arena ay walang iba kundi mga talent scout sa iyong pamilya. Narito sila upang kumita ng pera at kasabay nito upang sanayin ang mga mandirigma sa kompetisyon na kapaligirang ito at sa wakas ay sasakupan sila ng iyong pamilya. Hindi sila nagkaroon ng patas na pagkakataon sa posisyon ng pinuno ng pamilya at sa tingin ko ang lalaking ito na nababaliw sa mga laban ay ang iyong tiket para makalabas sa sitwasyon na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay, maging talent scout at ang lalaking ito ay isang mahusay na talento. Mula sa nakita ko, wala siyang anumang uri ng mga paghihigpit sa mga tuntunin ng labanan. Magagamit natin siya bilang isang hasaan para sa natitirang mga mandirigma. Kung magagawa niya ito, hayaan nating ilagay ang ating mga elite sa mga pagsubok na ito at gawing kilala ang arena sa natitirang bahagi ng mga maharlika at pamilya ng imperyo. Kung magagawa natin ito, maibebenta lamang natin ang ilan sa kanila sa iba pang mga pamilya para sa sapat na suporta. Sinong hindi nangangailangan ng mga human elite bilang kanilang mga nasasakupan? Lumabas na ang amo ay isa pang young master. Kung alam ni Sam ang lahat ng impormasyon na ito, kung gayon magiging iba ang sitwasyon. Isang young master na may pagnanais sa kapangyarihan ngunit walang kapangyarihan, ito ay isang perpektong papay na laruin. Ngunit hindi magiging huli ang lahat kapag nalaman na niya sa wakas ito. Gawin natin. Napaisip ang young master bago sumagot. Yumukod si Fayday at sinabi, Boss Rana, tinitiyak ko sa iyo, tiyak na makikinabang ka nito sa iyong hangarin na maging Master Rana ng sambahayan at hindi magtatagal. Tiyak na hindi ka magsisisi. Matagumpay na inilarawan ni Fayday ang ideya ni Sam bilang kanyang sarili at nakamit ang kanyang gusto bago umalis. Bumalik siya sa tirahan ni Sam at sumang-ayon dito. Para sa susunod na 2 araw, nakarehistro na ang mga laban kaya, magagawa nila ito pagkatapos ng 3 araw, na siyang gusto ni Sam. Sa gabi, pumunta sina Sam at Arman sa dining area kung saan kumakain ng kanilang hapunan ang mga mandirigmang iron level. Tinitingnan silang lahat ng nagbabanta at kung hindi dahil sa mga gwardya na tagapagsilbi na nanatili doon, nagsimula na sana sila ng isang pag-aaway. Ngunit hindi nakakatulong ang mga provocations ni Sam sa sitwasyon. Patuloy lamang niya silang pinupukaw na parang iyon ang moto ng kanyang buhay. Kinabukasan, dumating sa kanya si Fayday at binigyan siya ng isang babala. Huwag ka nang maglakad sa paligid na pinupukaw ang iba, may 3 araw pa rin para mangyari ito. Hindi mo gustong masayang sa pamamagitan ng panggugulpi nila sa iyo. Sir, hindi ka nagiging patas dito. Ako lamang ba ang nagpupukaw? Sa lahat ng layunin na pumatay, gusto mo akong manatiling tahimik. Kung nasa labas ito, pinatay ko na sana ang bawat isa sa kanila. Kung gayon ano sa tingin mo ang solusyon para dito? Paano kung ganito? Kakain kami ng aming mga pagkain kasama ang mga tauhan sa kanilang dining room. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong seguridad at maaari tayong magkaroon ng isang mapayapang pagkain. Nag-isip si Fayday saglit at sumang-ayon bago siya umalis. Hindi niya napansin ang ngisi sa mukha ni Sam bago siya umalis. Dahil direktang sinaktan ni Sam ang lahat ng mga taong ito para lamang makamit ito. Gusto niyang pumasok sa staff dining room. Dahil ang mga usapan ng mga tauhan sa panahon ng isang pagkain ay higit pa lamang sa mga usapan. Ang mga ito ay isang mapagkukunan ng impormasyon at sa gayong paraan, hindi alam ni Fayday kung ano ang ginawa niya.
Pinakawalan lamang niya ang taong umaasa sa impormasyon upang sirain ang kanyang mga kaaway na pumunta at manatili sa loob ng 30 minuto ng diretso sa isa sa mga pinakadakilang mapagkukunan ng impormasyon ng lungsod. Sa loob ng 3 araw na susunod, pumunta si Sam sa staff dining room at nakarinig ng maraming mga bagay. Kung hindi dahil sa katotohanan na hindi siya gumawa ng maliliit na device na makakatulong sa kanyang makinig ng palihim, nakagawa na sana siya ng ilang seryosong pagkolekta ng impormasyon. Napagtanto rin niya kung gaano siya umaasa sa mga anino ng daga at nagpas siyang itama ang mga bagay na ito, sa sandaling makalabas siya sa lugar na ito.